naniniwala kami dyan as a painters ever since hanggang ngayon na you just don't know na kahit ikaw as pintor, no, maka-encounter ka ng magandang tono sa music or sa radio or you encounter a line, suddenly your mood just changes and your perspective just changes. So, siguro tayo kasi we're aware of that, but a lot of people, whenever they nakakabangga nila yung mga beautiful things, meron pagbabago nangyayari yun. Yun. Pag may iba akong bago akong ginagawa, like from painting, tapos nag-digital art, to ano. Ginagawa ko lagi, binibreak ko muna lahat ng rules. Kasi, kung magpa-follow ko kagad sa rules, hindi na lilimitahan yung exploration mo dun sa ginagawa mo. So ngayon, kung na-break mo na yung rules, so sige, wala akong ginamit na anything na pangit yung lumabas. So di saka ako mag-i-insert ng, okay, gamitan ko to ng ganitong technique. Gamitan ko to ng technique para maayos yung forma. Ang alok natin sa mga tulad mo, nating creatives, is to make our voice louder, keep on creating, ilabas yung And that's what Imprenta 31's doing through yung mga kinikreate namin, no? The kalendaryo, the aklatalan, the daladala, yung putting it out there and then setting it up as a reminder to the Filipinos that it's nice to be a Filipino and the Philippines is beautiful. Kasi kung titignan din natin minsan yung pagsabay sa uso. Parang gano'n, kung titignan mo yung sinabi ni Sir, parang in-underestimate mo rin indirectly yung audience. Kasi parang mong sinabi sa audience na, ito lang yung gagawin namin kasi ito lang yung kaya nyong i-consume. Ito lang yung kaya nyong maintindihan. So technically, kahit hindi man obvious, pero parang gano'n yung ginagawa mo tuwing sumusunod ka lang sa uso. So parang, when you do something true and honest and great para sa sarili mo na sa tingin mo, move sila, it's also parang respecting the capacity of the audience para i-appreciate yung ginagawa. Ang mga susunod nyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama sina Vigo Franco at Mihan Humalon, ang founders ng Imprenta 31. Sila ay mga painter, mga filmmaker at mga makapilipinong entrepreneur. Ang Imprenta 31 ay may layuning buhayin muli ang nagbabagang espiritu ng kulturang Pilipino sa puso nating mga tao sa pamamagitan ng pagpapamalas ng mga Pilipinong sining at kultura sa mga bagay na ginagamit natin araw-araw. Paalala lamang po, may iba't iba po tayong talento, pagkatao, pananaw at pamamaraan dito sa mundo. Ang mahalaga po ay parating pag-ibig ang ating pairalin at katotohanan ng lagi nating hanapin. May masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang 2 tao lamang po kami na nagkikwentuhan at sinusubukang magkaroon ng isang makabuluhang usapan. Bago po muna ang lahat, pakipindot po muna ang like at subscribe button bilang suporta. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste, and this is Epic. Sir Vigo and Mamihan, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa invitation ko na mag-guest kayo dito sa loob ng greenhouse namin. Actually, kayo pa lang po yung first time aside sa mga business partners ko na dito kami nag-shoot ng podcast sa greenhouse. So, maraming salamat. Si Sir Vigo at Mamihan po pala, galing po sila sa Imprenta 31. Yung kung makikita nyo po yung ipopost namin ng mga interviews namin sa Malabon Dike, nagpamigay kami ng mga kalendaryo doon. Sa kanila po yun, mga artists sila na gumagawa sila ng mga merchandise na sobrang artistic at mga Filipino themed talaga. So, maraming salamat po. Salamat Punta na din. po kagad tayo sa unang tanong natin. Mamihan, ang nakakatawang mix po sa inyo ni Sir Vigo is pinaghahalo niyo po yung art at saka business. Kadalasan, minsan nahihirapan yung mga taong, kunyari yung artist, nahihirapan silang i-mix yung art nila sa business. And at the same time, yung mga businessmen, nahihirapan silang isabay yung art nila sa business. Sa inyo po, paano nyo sila napapagsama? At sa tingin nyo, maganda bang pinagsasama sila o dapat bang pinaghahiwalay sila? Sir Vigo. Okay, whoever. Yung tinutukoy mo siguro yung yung tema mo bilang artist, no? Tapos nag-iiba yung tema mo minsan sa pagpili sa negosyo. Sa case ko kasi, yung sa experience ko, naging parehas siya kasi hindi ko kayang gawin yung isang bagay eh. Nahihirapan ako maging practical sa mga ibang bagay dahil doon sa panahon na ginugol ko sa pagiging artist, sa paggawa ng mga konsepto,
being impractical sa mga decision making sa pag-create ng art. Nung nagnegosyo ko, wala akong ibang alam na gawin, kundi ganun lang. Yun ang, kaya yung decision making, pagpili, yung mga choices, creative choices, baka impractical siguro kung makikita ng iba, pero yun talaga natural naging ganun kasi ganun na prime yung utak ko for some time. Prior to us becoming friends kasi, Opo. he was already doing acting. He was in the film industry. Ako naman, visual artist ever since I was in high school. Ano mga visual arts po? Painting. Painting. Yun yung focus ko. I come from a family of painters from Mindanao, Zamboanga City. Okay. So nung nagkakilala kami, ang ginawa naming dami namin collaborations, no. One is yung filmmaking, dun una, and then we did several art exhibits together. So ngayon, napunta kami sa Entre. Opo. Oo. So ito naman yung so yung sinasabi niya na wired yung mind niya or primed yung mind niya sa art, and ako din naman. So ngayon, doing this, parang ang hirap gumawa ng something at kalimutan yung being an artist or kasi yun na nga yung naging lente, yun na yata naging kabuuan ng personality mo nandun eh. Oh. So kumbaga in a way, we can't help it. Parang ganon. Tsaka hindi ako nagtitiwala sa sarili ko kung ganong klaseng thinking ang gagamitin ko ba. Para bang kung artist ka, tatawid ka sa, okay, business. Gagawa ko siguro ng something that's easy to, sa utak mo. Pero mahihirapan ka doon kasi hindi ganon yung utak mo eh. Kaya tingin ko, magpe-fail ako kung ganon yung gagawin ko. Ngayon, nagagawa ko kasi familiar ako dun sa paano ko siya ginagawa. Kumbaga, kahit nagbi-business ka, sobrang artist pa rin nung lente mo, Yeah. nung pagkatao mo, tuwing ginagawa mo yung business mo, no? Pero sa'yo, sir, na minsan kasi may mga business decisions ka na minsan nasa artist na expressive or parang bilang sensitive na tao, medyo nagkakaroon sila ng conflict eh. Paano nyo po ina-handle yung mga ganun? Conflict between being an artist Opo, and being an artist and being yung a sa businessman. business. Oo. Patuloy yung struggle talaga. Oo. Kasi there are things na gusto mong gawin na medyo sa tingin mo inaccessible na talaga sobra. So you don't go there yet. Opo. Kasi kailangan na ma-strike konti ng balance between accessibility, yung magugustuhan ng tao, natitickle mo yung taste ng tao, at saka without compromising your own taste. So it's a constant struggle din in terms of aesthetics, no? Sa taste ng Pilipinas at taste ng personal taste mo, paano mo i-bridge yun. At the same time, meron ding kailangan din tawidin na yung taste mo ba baka mamaya hindi siya mag-bring in baka it's a loss, no? I mean, in terms of the financial side, sa business side. Pero yung in-explain niyo po, that in itself, art siya eh. Yung pagtawid-tawid ng mga bagay, pag-mix ng I think the accessibility process. ng tao at yung expression mo. Kasi, hindi na minsan, para sa akin, ang art hindi rin pwede na parang sobrang puro ako. Kailangan mong balansein lahat ng bagay. Kailangan mong ipakita yung kung ano man yung gusto mo ipakita eh. At hindi mo rin siya may papakita kung hindi siya magiging accessible sa iba. So parang, ang ganda nung sinabi I niyo. think nagiging issue lang talaga kasi yan ngayon, yung paano yung tawid. Mas pronounced ngayon, no, yung how to strike a balance is because this is the first time that we went into entrepreneurship. Yeah. So, babad kami sa creative side, art, painting, ganun. And then now we're taking this seriously, and it's the first time that we're really looking into the business side of things. Kayo Sir Vigo, paano niyo po ina-handle yung yung mga ganun nga, yung mga pagkakataon na pag magde-decide ka, unahin ko ba yung pagiging businessman ko ngayon o pagiging artist ko? Kadalasan pag ganyan yung tema ng conflict, it involves money, no? Kung saan mo ilalagay yung pera mo, tsaka yung attention mo. So inisip ko, may gagawin ng project na ganyan, or another product, or another concept. Mag-accept ako ng panahon dito, baka hindi nila magustuhan, magagastos kami ng ganito para makaproduce nito and all. Mas madali magdesisyon kung isipin mo lang na kung malulugi man yun, teka, ganito. Sige lang. Diba? Parang
So kung ba nag-compromise ka talaga para sa kung ano yung sa tingin mo safe. Mm. Tapos nag-invest ka doon. O kumita, 'di ba? Eh kung nalugi, 'di ba parang doble lugi ka? Nawala na yung pera mo, nawala na din yung chance mo na to put out Mhm. maglabas ng boses or ng isang ideya sa isang bagay. Eh kung ginawa mo na lang yun nung umpisa. Kaya ang ginagawa ko ngayon, tumataya ko lagi dun sa art, dun sa sining. Okay. Kung may ganyan desisyon, dito na lang. Kung malugi, di malugi. At least nakapagbigay tayo ng, di ba? Ang ganda nun, ha? Betting on art and your own idea of what is beautiful. And then once we've done it, saka pa namin tinitingnan kung okay ba. Ang ganda. Kumbaga magpakatotoo muna sa sarili kasi at least dun, the mere fact na ginawa mo na yung feeling mo dapat mong express, may panalo ka na kagad eh. Bumenta man o hindi. So parang at least isa na lang isipin mo kung bebenta ba siya o hindi, no? Ang gandang perspective na, no? Pero ma'am, kayo po, kung titignan niyo yung sarili niyo, ano ang mas kayo? Mas artist ba kayo o mas businessman kayo? Mas artist kami. Kaya kita-kita ko. Ang ganda. Kaya tayo magkakausap ngayon. Pero balik lang po tayo sa simula. Sir Vigo at Mamihan, kamusta po yung childhood niyo as an artist? Sige si Mamihan. Ito, makulay yung ano niya eh. Makulay yung Sige sabi po. ko in Kwentuhan the natin art ang kulay. side. Yun nga. I come from a family of artists. Artist father, artist mother. So, habang lumalaki kami, napapaligiran ng art. Nandun yung mga paintings ng tatay ko na nakikita namin hanggang we started painting ourselves, no? That was in late elementary. Parang sinasama na ako ng tatay ko na join mga exhibits that siya na mismo nag-organize in Zamboanga. So that was the start of the journey as a serious artist. Naaalala niyo pa yung unang-unang artwork na ginawa niyo? Yeah. Ano? 5 years old pa lang ako, nagdoodle-doodle na. Oo. So, meron, I think my father still keeps my earliest work na. Ang ganda sana as mo yung in- mapapagtabi mo yung latest na artwork mo at saka yung unang-unang mong ginawa. It is a long journey for me sa art. And then, I met him. Iba naman yung kwento ni Vigo sa Sa akin naman, so, I grew up in the province, sa Batangas. Hindi masyado kasi kami exposed doon pagdating sa visual arts or any kind of arts. So, nandun kami sa mainstream entertainment. Yan yung malaki sa amin. Kaya yung unang hata ko was to be an actor. Gusto ko makita sa TV. So, pagdating ko dito sa Manila, yun yung interest ko. Parang gusto kong maging actor ba. Kaya napadpad ako sa acting. Merong isang event na, kaya kami nagkakilala ni Mihan na nag-workshop sa painting. Ako naman. There was a parang medical mission in Sulu back in 2018. Tapos yung organizer nun, gusto niya, aside from the medical mission, meron ding mga workshops na ibibigay for free para sa mga Sulu kids and then mga tao, kung sino man gusto mag-join. So, sabi ko, sige, I'll do a painting workshop. Siya naman, Zamboanga pa ako nun. Siya. Yung panahon na yun, yung acting, lang siya sa akin, hindi pa talaga, wala pa talaga masyadong awareness tungkol sa art, sa lalim ng mga bagay. Mga ilang taon ka nun? 2018. So kumbaga late bloomer ka Late pala bloomer as an sa art. artist. Wala talaga akong alam. Ang alam ko lang na pintor sa amin, yung nagpe-paint sa church, nagpe-paint ng mga religious Hindi ako alam tong mga contemporary art. Ako yata yung Ito mga unang dito. pintor na kilala niyo. Dati as an actor, yung parang skill-wise, alam ko yung mga, marunong akong marte, alam ko to as a skill, as a job, as Pero nakakilala ko ng artist, kasi nakakamangha talaga siya as an artist true. Sa labas at sa loob ng gallery, artist talaga si Mihan. So nakita ko, ganun ba talaga yun? Parang ibang klaseng ibang klaseng pag-unawa sa mga bagay, ibang klaseng approach. Pwede mo pala sabihin itong konsepto na ito in this way, in this way, in this way. So ngayon, napaisip talaga ako, as an actor that time, parang, teka, anong ginagawa ko that time? Uma-acting ba ako? Isa ba akong You were. actor na artist o isa akong actor na I just know how to follow the script. Matini idol.
So, sabi ko, ano yung mukha. Nabago, kumbaga nagkaroon ka nabago. ng bagong yun nga, yung sinasabi ng lente. Parang Oo. there's an actor and there's an artist. Yeah. Ayun, so tumambay-tambay ako sa bahay nila, pati yung mga brothers and sisters nila, puro nga artist eh. Kung makita mo yung bahay nila, painting In dito, Zamboanga, painting dito. no? Na from floor to ceiling yung yun ang Grabe. pag-curate ng tatay ko doon sana, at saka mama ko. Tapos syempre kasama pa dun yung kwento ng mga parents mo, no? Iba kasi yun, yung pag yung first person perspective na kinikwento sa nung mismong gumawa yung artwork. Oh my God. Mamihan, ikaw, nung bata ka pa lang ba, mga ilang taong ka nung nasabi mong, artist na. There was no point na Always. umating yun. Kasi parang you wake up and it's the norm in the house, no? Na yun lang. So it's an ordinary thing. Art and it's an ordinary thing in the house. But so yun, tuloy lang, ganyan. Kaya hindi nagkaroon ng mga choices like to become, to tackle this profession or tackle this, landas, iba-ibang landas. It's like art, okay, good. But then, midway, nung seriously creating art, I had to ask the question again, am I really an artist? Do I really wanna take this journey? And I guess the answer was yes, again. Mga ilang taong po kayo? No, I always ask the question every now and then. Okay. Siguro 20s and then 30s again, yung mga ganon. Well, dapat naman kasi lagi mong tinatanong sa sarili mo. Kasi nagbabago tayo eh. Oh, aside from that, hindi lang sa nagbabago, ang dami mo ring na-encounter ng mga challenges. Yeah, yun. Kaya ang minsan, you're so sure of the path, no? And then suddenly it becomes dark. And then you ask the question again, ito ba talaga yun? Kahit kami dito sa Epic, minsan constant din yung mga ganun tanong kasi maraming Oo. challenges talaga. Ikaw naman si Vico, bilang ikaw naman late bloomer ka sa art, kailan mo naman nasabi na, ngayon, art ang ipe-pursue ko? Ang haba-haba ng usapan namin before. Since we met, parang almost every day kami nag-uusap art. Parang darating kasi sa point na yung pag nag-usapan mo yung art, okay, so ito pala, ito yung nagme-make sense. Also, ito yung magandang gawin. So, meron ka din na tatabi na, ito pala, hindi ko dapat gawin. Ito hindi ko gusto. Hindi ko ito gusto. Tapos darating ka sa point na wala ka nang ibang alam na gawin kundi maging artist. So, yun. Hindi ko naman masabi na kung kailan ako naging artist o ano. Parang, na-transform lang ako. Na ganun. Nangyari lang, no? Oo. Ayun pala. I guess what I saw sa kanya, no? Sabi niya kasi, ang ganda kasi ng influence mo. No, I think what happened there is there was a sleeping spark of creativity sa kanya. And then when we met, we became friends. Kumbaga, gumanon lang yun. Nag-spark. Kumbaga, nag-manifest yung matagal na nasa loob niya. No? Ganun naman yun kasi, yun pala, mapag-usapan lang natin. Para sa inyo po ba, ang artist ba, ginagawa or pinapanganak? I guess both. Sometimes, I guess both. Meron talagang spark. Sinasabi niya, during his childhood, medyo wala. Pero you would be amazed when he started painting. It's as if he had been doing that for so long. Oo, ginawa niya ako ng portrait. Hindi daw siya marunong magpinta, pero kuhang-kuha niya. So, saan ang galing yun? Ako hindi naman ako nagtuturo ng painting. I wait for it to So, I think yun lang ang nangyari doon. It had, kailangan na mag-meet kami para merong mga big bang. Yeah. Yung perfect elements, perfect timing. Nagkaroon ng clash, nagkaroon ng bagong the right panganak na- ingredient. Maybe it was already there, pero kulang ng isa or two. And then when dinagdag mo, naging Magic adobo. nga. Oo, parang ganun nga. Ang ganda nun. Nagkaroon ako ng konting perception na, ito pala yung art. So kaya pala ganyan yung, parang it aligned with kung paano tumatakbo yung utak ko dati. Kasi parang iniisip ko minsan, noong time, hindi, mali ang ginagawa ko, hindi dapat ganyan. Kasi ganito dapat yung society, hindi ka dapat ganito, hindi ka dapat masyado emotional sa ganito, hindi ka dapat ganito. So nung naintindihan mo yung art, teka, Kaya pala ako sense siya sa ganon. utak ko. Maybe I think when you were younger, you felt that you were different. But he didn't know why. Ano yun? Tingin ko isa yun dun sa main attraction ko sa acting, to be somebody else. Parang gumawa ka ng isa pang character. Oo. Persona. Kasi, ewan ko, siguro,
parang kailangan kong maging ibang tao para mag-fit in dun sa kung ano yung setup ng ano. So, dati kasi, ako rin may ganyan ako, yung feeling mo kasi, yung ikaw, yung sobrang iba ka, na hindi ka tatanggapin ng iba o hindi ka mamali ng iba. So, gagawa ka ng persona mo na para tanggapin ka nila. Sa batang artist nga na bito. Kasi, di ba, pagpakatotoo po tayo, mga artist, pag bata ka, medyo weirdo ka eh. Medyo bakas, di ba? Medyo ganun. Ako, nabubuli ako dati. So, parang ang nangyari sa'yo, Sir Vigo, parang meron ka na dating mga gustong i-express, sabihin. Pero hindi mo lang alam kung paano i-express. Nung na-meet mo si Mamihan, parang doon mo siya natutunan, ito pala yung mga pwedeng avenues to express who I am, no? Parang gano'n. Parang di pala, kahit ako naiintindihan ko yung sarili ko that time. Parang, so ganun pala ako. Okay, naiintindihan ko siya. Ang ganda nun. Ayun po, mapag-usapan lang natin, Mamihan. Para sa inyo po ba? Yun nga, napag-usapan natin yung mga naging influence nyo kay Sir Vigo. Para sa inyo, ano po ba ang true artist? At saka yun nga po, ano yung mga dapat ginagawa ng isang artist? Ano dapat yung hindi ginagawa ng isang artist? Mabigat That's a very hard question Sige po. to answer. Siguro ang the way we're gonna answer it is based lang sa what I personally believe para sa sarili ko, what works for me, yung ganun. So I think ito yung requirement ko sa sarili ko. I mean, kahit ako, I also judge myself like, okay, pag ito yung ginagawa mo, parang hindi yun. So when I'm in my studio, I'm beginning to paint, meron akong mga tinatry na abutin. And it's always authenticity and honesty in expression. So meron akong mga paintings, maganda na. Pero para sa sarili, hindi pa niya abot yung sinet mong standard. Na hindi pa niya sinasabi kung ano yung gusto mong sabihin. So I actually is always a true artist, I think, is always in pursuit of authenticity and honesty in expression, parang ganon. Napakaganda. Opo. Sir Vigo, sa'yo naman. True artist? Di ko pa alam masyado talaga yan, ang definition ng true artist. Mahirap talaga siya i-define. Totoo lang na. Ngayon kasi parang iniintindi ko pa rin kung artist ba talaga ako o ano ba talaga man. Or minsan, bahala na. Minsan yung approach Not na bahala na defining. yun yung nagpapa-artist din, di ba? Minsan parang kasi you really cannot put words to it, 'di ba? Minsan so you just let go of the trying to define what a true artist is and just be. Yeah. Parang ganon, just no? be talaga. According to, dito mo always siya i-refer Like, yun, example, kung nasa studio ka, tumitingin ka sa painting mo na in progress, yung ganon. Ano yung hinahabol mo? It's always a journey. You're always in pursuit of that highest. Yung parang pinaka-highest, mo na, sa authenticity, sa honesty, nasabi ko ba yung gusto kong sabihin? At nasabi ko ba siya ng honestly? Intrusive, no? Paano ba yung difference sa marunong kang gumawa? Alam mo, marunong kumanta or marunong kang mag-paint kumpara sa yung pagiging artist? Bakit pareho eh? Kasi, basta yun, yung sinasabi nga rin ni Ma'am na authenticity talaga na ipapakita mo talaga. Sa akin, kunyari, ako bilang nagsusulat ng kanta, ganun din, na parang kung nasabi ko ba yung gusto kong sabihin. Pero minsan ako, pag nasasabi kong hindi ako authentic, yung pagka iniisip ko nga yung, magugustuhan ba ng tao to, magiging catchy ba to sa iba? So minsan, doon ko yun tinatry kong balansin. Like, nagagawa ko ba yung gusto kong gawin, pero kahit sabihin na natin hindi nagsusulat ng kanta, kumakanta lang, pero kung ini-express niya talaga yung kabuuan ng nararamdaman niya, no moment na kinakanta niya yung kinakanta niya. And then since it's a journey, I think what you were trying to say is yung skill and yung ba yun? Yun. Na hindi pwede porket authentic, it's a outburst of emotions all the time, di ba? Kasi it's a long journey nga, no? Say, for example, ako as a visual artist, it's a long journey. So, what was true before, hindi na true ngayon, di ba? At saka, as you journey, nagdi-deepen din yung skill mo dito sa kamay. Mas nagiging, mas nagiging gamay niya yung nagsha-sharpen din yung intuition, at saka nagsha-sharpen din yung definition mo of authenticity and honesty. Yeah. So, I think sabay-sabay naman nag-journey, no?
yung skill mo, nagsha-sharpen yung skill, nag-ano siya, parang mas nagiging refined. Nare-refine din yung perception, nare-refine din yung ideas and yung concept. Eh, yun din naman po yung nasabay nyo kanina, yung ano naman yung mga dapat hindi ginagawa sa tingin nyo ng isang artist? Siguro talaga yung true artist, yung bending, if you bend sa Catering. 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 And Ako always, mas tumataas yung respeto ko sa artist, the more siya hindi nagki-cater ka. Hindi, kumbaga, kung ito yung boses niya, kung kaya niya talagang panindigan yung matibay yung boses nila. I nandito yung sa utak ko yung the word rebellion. Yeah. I think any pursuit of creativity is a form of rebellion. It's an act of rebellion. Oo. So kaya ito yung hindi dapat ginagawa siguro as an artist is when you copy and copy and copy other artists, other art, without really looking at it and then refining it and then taking it into your own language and yung ganon. So that kung ganon, nagiging parang regurgitation lang siya ng whatever you picked up from the world, papasok mo tapos parang dinura mo lang. Dinura mo lang, parang labas-pasok lang, na wala kang, hindi ka naglagay ng sarili mo dun sa nilabas mo. Walang process nangyari sa internal. Parang kanina, nung in-explain nyo po, ang naisip ko dun si Van Gogh. Panahon ng realism, di ba? Before siya, di ba? Pero sa mga ginawa ni Van Gogh, yung impressionism niya, hindi mo masasabing siya yung standard, pero ramdam na ramdam mo yung pagkatao ni Van Gogh sa mga You'd artworks. wonder through his paintings how he sees the world, di ba? Parang, so ito sa kanya yung sky? Ganito yung tingin niya sa sky or sa cypress tree. Yun lang mahabang usapan namin doon. Tingnan mo si Van Gogh. Paano yung blue niya? Paano yung yellow niya? Yung gray, di ba? So, naka-reflect sa art ng artist yung inner world niya. Yun nga po. Tsaka naisip ko rin doon si Bob Dylan. Kasi idol ko na artist si Bob Dylan. Ang style niya dati, nagsimula siya sa folk. Sige, legendary siya. Nung sobrang sikat niya na sa folk, Tinapon bigla siya niya. nag-electric. So, inalienate na lahat ng fans niya na mahilig sa folk na, ba't ka biglang nag-electric? Parang parang kunyari, classical player na biglang nagkrakista, parang gano'n. Pero siya kasi, hindi niya kailangan ko sundan yung exploration ko kasi hindi na ako magiging true artist, so hindi ako magiging poet kung susundan ko lang yung gusto niyo. So, dati gumawa ako ng sarili ko, nagustuhan niyo, dahil gusto niya na ngayon yan, gusto ko nang gumawa ng panibago, parang gano'n. Binato siya doon no? Pinagbabato siya doon, di ba? Oo, hinate siya, pero hinate muna siya, pero eventually, nag-catch up din yung tao, na-realize din Yung value yung na. greatness ng ginagawa. Ayun po, pagdating naman sa, kasi nag-guest ko po si Sir Lloyd de Vera, si Sir Lloyd, one of the true artists na makakilala ko. Ang sinabi niya, ang art daw is work, hard work. Wala siya pinagkaiba sa pagiging karpintero, wala siya pinagkaiba sa pagiging employee. So, para sa inyo, ano man po yung view niyo dun? Ang art po ba is buong work lang talaga or may factor na divine intervention, magic? I believe in that. Ikaw? Oo, siguro. Di sa akin, siguro yung artist kasi siya, nagbubukas siya ng mga bagong pintuan Parang bagong pinto, bagong passage, like, dito lang yung usual na dinadaanan ng tao, no? Tapos, kung artist ka siguro, ito yung unang-unang magbubukas ng pinto, tapos dito, may daan tayo dito. Mahirap kasi sabihin na it's just, It's like, parang karpintero? No. Opo. Oo. Kung yung karpintero ay gumagamit ng imagination, yes. Yeah. And kung yung karpintero nagre-rely or alam niya na yung act of creation kasi hindi lang dito sa kamay. Opo. It's not a thing done by the hand. Hands. Kabuuan yan. Meron, not only here, I believe so. Parang para sa akin, based on how I experience art making sa sariling magkaiba studio. din yata yun, category talaga. Kasi it's an artisan, tsaka isa artist.
ibang malalim din pagiging artisan talaga. Meron talaga dyan hierarchy. Sino Yeah. mas magaling, Oo, sinong hindi Yeah, tamad-tamad I agree. lang gumawa. Sino meron talagang malulupit na artisan na nakakagawa ng isang bagay. O baka, kung malupit na siyang artisan, hindi ba artist na siya? Yun nga rin eh. Ang hirap din ng tawid doon sa totoo lang. Kahit kunyari sa architecture. Oo. Like, saan ba magse-separate ng ang isang architecture o isang Oo, builder? yun nga ang question natin, no? Mahirap siya Like, eh. ano yung ingredient na added ingredient doon na magse-separate yung artisan sa artist? Like imagination eh. Yeah, Oo. imagination. Tsaka siguro ano na nga, boses. Oo. Yung may sinasabi ka na Labas doon sa ano yung Function. given. oo, yung ganun. Pero Meron kang- yung meron din akong inisip na like the mysterious. Hmm. Yung may pag-iisipan pa yung taong naka-receive. No? No, something is working other than the one here. I mean, Yeah. call it whatever, pero yung meron not outside of you entirely, pero there's this thing called the mysterious that, like kunwari, no, when you did the calendar, when you sat down, hindi mo siya kasi inisip with your brain, cerebrally, na ito yung magiging labas. Bigla na lang when you pulled out, something came out doon sa mismong, ikaw ang gumagawa, pero nung gumanon ka, meron doon na hindi mo intentionally nilagay. So that's what I call the mysterious. Something is working as outside of this and this. Parang ganon. Ang tawag ko po doon yung para mga signal ng universe. Yun, parang, kailangan na mangyari itong bagay na to. Nagtataon na yung antenna mo is tuned in, na ikaw dapat yung parang, ikaw yung handa para dito sa dapat mangyari na to. So sa'yo ko pa dadaanin yan. Pero kung sakaling ayaw mong, hindi mo tinanggap yung idea, baka ibigay sa iba. Pero ganun minsan may ganun ako. Kunyari, di ba, minsan nangyari ba sa inyo yung may inspiration ka na, Yeah. parang ang gandang gawin na ito Tapos parang dinelay mo, procrastinate mo yung gawin. Tapos nagulat ka, may ibang gumawa. Na parang ang view ko nga dyan, na parang pili ko kung tawag man natin doon, Diyos, or si may idea ako universe, o yung frequency. May idea ako dati gumawa ng podcast about mga philosophical. Gusto kong laliman. Ayaw ko ba yun? Hindi ko lang nag-procrastinate. Hindi pa too late. Hindi, ang maganda kasi yun nga yung kanina yung binanggit mo sa yung kanina sa art and artisans. 'Di ba parang ang artisans minsan nagkaka-hierarchy diyan. Like ano, sino ba yung mas magaling na builder, sino mas magaling na ano ba mga artisans, mga mason or ano man. Ang art mahirap lagyan ng hierarchy, mahirap. Well, syempre may mga mabigatin tayo, pero kunyari ba si Van Gogh ba, may kukumpara mo ba yung sino mas magaling kay Van Gogh at kunyari sino sobrang galing na realistic painter dyan? Hindi, kasi ano yung parameters, di ba? So parang yun yung maganda. Kunyari ako, tinitignan ko rin itong podcasting as an art. So ito nga yung napag-usapan namin, may nag-guest sa akin na podcasters din. So parang ang ganda rin sa mundo ng podcasting. Wala siyang walang competition, walang kahit ano. Kasi parang yung podcast mo, lumalabas yung true self mo. Na yung pag may ibang tao rin na gumawa ng ibang podcast, lumalabas din true self nila. So parang hindi nyo kailangang magpagalingan. Parang nangyayari, nagtutulungan pa yung industry kasi lumalawak yung industry ng podcast na parang kaya kami kinukumbinsi talaga namin yung mga tao na yung mga gusto mag-podcast kayo kasi nakakatulong yun sa ano. Tsaka hindi rin kaya naman ng isa, dalawa, tatlong kung ano man yung mission na ginagawa ng podcasting, kung ano man yung function na ginagawa nito. Mas maraming mas gagawa, mas maganda para sa Pilipinas. Yeah. So yun po, punta na tayo para sa Pilipinas. Para sa inyo po ba, ano yung function ng art para matulungan yung bansang Pilipinas? Ito madidiscuss ko lang tungkol dun sa kalendaryo, sa ano yung, sa palagay ko ano siya. Ngayon, parang sobrang uncool ng Pilipinas para sa Pilipino. Well, totoo yun. Di ba parang pagka sa iba, pagka foreign, cool. Pag dito sa atin, baduy yung dating natin. Yung tingin natin sa kung ano man yung mga imagery at saka sa forma, at saka sa kahit sa pananalita, no? Well, ganun, yung sa lingwahe. Colonial mentality.
So kung sa tingin ko, nagagamit ko yung kung ano man yung naintindihan ko sa art para magbigay ng subtle message. Hindi na para dun sa bumibili, but para dun sa mga bata na makakakita na, uy, dati meron kaming kalendaryo, Tagalog. Maganda pala yun. Kumbaga, parang nilalagay mo sa taas ng bahay yung this is us. This is Filipino. Malaki kasi yun kung sa psychology siguro, no? Pag-uusapan. Parang malaking bagay yung nandun siya So sa... yung Filipino pride, napaka-importante no, na pag-usapan namin dati sa course ko yan na hindi uunlad ng Pilipinas hanggat walang Filipino pride ang mga Filipino. Kasi lahat yan magsisimula sa nationalism dahil kung sa tingin mo, lahat ng nilalabas ng bansa nyo ay walang kwenta. Paano gagana yung economy? Yeah. Kung lahat kailangan, mas maganda yung gawa ng ibang bansa, Yeah. mas maganda yung pelikula ng ibang bansa, mas maganda yung damit ng ibang bansa, mas maganda yung kung ano mga produkto ng ibang bansa kasi ang baba ng tingin natin sa sarili natin, paano gagana yung economy natin? Labas tayo ng labas ng pera. Oo, totoo. Hindi tayo gumagawa ng sarili natin, naglalabas pa tayo ng pera. So parang, kung, yun nga kaya rin ako tawang-tawa sa Imprint 31 talaga dahil ang nakita ko nga nun talaga na ang cool. Totoo yun, ang cool. Like Filipino theme siya pero ang cool. Like hindi mo siya, kunyari pag nasa kwarto mo siya, hindi mo siya ikakahiya na, ay hindi imported to. Like, art na art. So natutuwa ako dun sa mensahe na parang naipapakita nyo nga rin talaga sa Imprint 31 yun. So yun nga, pagdating naman sa, yun nga po yung, kayo ma'am, yung sa, yung natanong ko rin kay Sig Vigo na, sa inyo naman po, ano yung function naman ng art para matulungan nyo? Ano yun? Ang Pilipinas. Sa tingin nyo, paano natin magagamit yung art para matulungan yung Pilipinas? Kung sa anong paraan man? Yun, we talked about it last night. Yung kung paano pa to make the voice louder, boses ng mga nagki-create, boses ng mga artists na kasi merong mga tao na ang lalakas ng boses na nag-go against, boses na nagdi-diminish ng beauty ng Pilipinas. Ang lakas, like you see it now, Yeah, no? yeah. All the issue, ang lakas, yun ang epekto nun sa tao, ang pangit ng feeling nila ngayon sa Pilipinas because of all these voices that's so loud. So, ang alok natin sa mga tulad nating creatives is to make our voice louder, keep on creating, ilabas yung and that's what Imprenta 31's doing through yung mga kini-create namin, no? The kalendaryo, the aklatalan, the daladala, yung Tsaka, ma'am, putting it out there and then setting it up as a reminder to the Filipinos that it's nice to be a Filipino and the Philippines is beautiful. You can be proud of what we are. No, parang ganun. Tsaka isa po, may comment ko lang, yung isa sa napansin ko sa Imprenta 31 talaga natuwa ako. Sobrang artist niya, yun nga, sobrang art nung mga merchandise nyo. Ang ganda ng quality. Pero at the same time, sa pricing, kasi di ba ngayon nauuso yung yung gagamitin yung Filipino theme, napapakitang nationalistic na product, pero napakamahal. Yung parang ipipresyo nila sa mga luxury goods, sa parang, totoo bang mga Pilipino yan o ginagamit nyo lang yung Filipino identity para gamitin din for capitalistic? Although meron pa rin nagsasabi na mahal yung kalendaryo, pero I think yung general naman is Accessible siya. Like, accessible naman hindi, siya. kasi pag minurahan mo na rin na sobra, para mo rin degrade yung pero at the same time, pag yung sobra mo rin minahalan, parang inalis mo rin siya sa masang Pilipino. Parang, ang point nga natin, may bigay yung mensahe sa masang Pilipino. Ba't niya mamahalan ng sobra? Di wala rin. Yun nga, yung consideration talaga dun is, paano ba namin maibibigay ito na ma-reach ito, makabibili ng ganito, ng ganyan. Nang namasa ba? Yeah, meron mga times na meron gustong bumili pero sasabihin nila sa akin na kasi I'm the one handling yung So, mahal naman, wala akong pera. Parang feeling ko gusto ko minsan ibigay na lang just to get the kalendaryo in their homes. That's what we really want. We want every homes nandun yung kalendaryo. Actually, doon lang naman kami naiipit sa yung quality niya. Kaya parang maabot kami na hanggang dito lang yung kaya namin bigay. Kasi, syempre gusto namin, kung Pilipinas team, out of respect, gusto ko lalabas siya, maganda yung quality. Hindi ko, ayoko siya ilagay sa isang... For me, sobrang sakto lahat. I mean, sakto. Maganda, kahit nga yung pricing ng art din. Kasi parang,
sakto siya, hindi, parang hindi pinag-isipan, hindi yung basta nandyan lang na parang, okay, maganda artist kami. Kasi, minsan din, natuloy yung minsan na ano ko sa art, kahit minsan sa Pilipinas. Kasi sumusobra naman yung pride naman minsan, na parang, art yung price ko. Na parang, syempre, minsan, hindi rin naman siya ganun eh. Minsan, nasa mensahe ako, nasa mensahe. Anyway, kumbaga, may mensahe ka nga, mahal-mahal mo naman, o ganyan na ano, so hindi ka rin accessible masyado. So parang, ayun po na, kumbaga, dahil sa ano, naging, kumbaga, yun po, gusto ko lang i-comment niya na sobrang art nung product nyo. So, yun nga, cool. And at the same time, sobrang Filipino, na magiging proud ka nga. Kahit ba sabihin natin, kalendaryo yun. May factor na hindi ko kakayang nandito yan sa ano, kalendaryo mo yun. Ang ganda ng mga gawa. So parang, napakaganda ng mensahe. So yun nga po, babalik naman tayo sa Imprenta 31. Paano po ba nagsimula yung Imprenta 31? Imprenta 31? Sana nga siya. Wala talaga kaming planong gumawa ng Imprenta 31. Wala yung parang Gawa tayo ng company, wala, hindi siya ganun. Ano kasi, yun nga, simula na nagko-collaborate kami ni Mihan sa mga projects. Yung laging next, question, ano yung maganda pang gawin? Mga ideas. Tapos ako, personally, lagi ako napapabalik dun sa, may pelikula kasi na, yung Dead Poet Society. May line doon na, what will your verse be? So kumapit siya sa akin. Parang, as an artist, as a tao, ano ba yung, kumbaga ano yung linya na bibitawan mo dito sa malaking, iwan mo. Ano yung linya na iwan mo sa mundo? So ano yung words? Ano yung boses na iiwan mo? So, ganun lang lagi ang consideration. Naisip ko lang gumawa ng kalendaryo. And actually, parang gusto ko lang gumawa ng kalendaryo for myself eh. Parang gusto ko lang meron ako ng kalendaryo sa bahay. Kasi yung inspiration niyan was A 1920 calendar, which is in Spanish. Pero dito ginawa. Yung mga pictures din natin is in Spanish. Parang gusto ko Tagalog ba? Tagalog siya. Tapos parang pinakita ko kay Mihan, sabi ko niya, maganda daw. So pinakita niya sa mga kaibigan niya. Umorder sila. Digital copy pa lang yun, nasa laptop pa lang. Kanya gusto ko gumawa ng kalendaryo. Sabi ko, sige, gawa. Ganun. So 1 week lang yata yung 2024 kalendaryo na ano namin. And it was so hard kasi we didn't have the proper equipment. He did it on a laptop using a mouse. Yung pag-drawing dun sa border ng 2024, ganon lang yun. And hindi rin siya graphic artist. Oo. So the boldness of an artist lang na meron. Since marunong magpinta, baka marunong din magpinta dito sa mouse. Oo. Basta yung wheel lang no? Yung wheel talaga na, gusto ko subukan to, ano ba yung meron tayo ngayon? Paano natin magagawa? Yun nga, sana just parang susundin mo lang yung mga intuition na nabuo mo. Parang ito, tamang parang kung anong meron, yung materials at hand. Because his dad owns an imprenta, so available yun. Kung ito yung gagawin, edi, di ba, mas madali makaka-produce. Opo. Ang unang products po talaga, kalendaryo muna. Kalendaryo talaga. Yung unang-unang print nyo, ilang pieces yan? Siguro na kami, naka 500 kagad kami na print. Ganun? Kasi after niya ginawa, digital pa lang, sabi ko, I will try this. I-test natin sa mga friends and family ko. So nung nilabas ko, kumukuha pa lang ako ng feedback. Tapos maganda tapos sabi ko, if we sell this, will you buy? So yun. So naglista ka agad ako. So, what if we put it out sa social media? So yun, ang daming Grabe, ang ganda na. Sobrang totoo lang bilang, kasi po, di ba, art, nasa mundo tayo ng art. At magpakatotoo po tayo, ang art napakahirap ng buhay ng financially ng mga artists. So tuwing nakakakita po ako ng mga artists na nagsasucceed ng gano'n, yung financially na nagpaka-true artist ka lang, tapos biglang nakaramdam ka ng gano'n na ng mga ganong klaseng financial wins. Nakaka-proud yun. Oo, mas grabe pa yung nakakagulat yung reaction ng mga tao. Meron umiiyak nung bina-open nila yung kalendaryo. Parang you make us proud of being Filipino, yung mga sinasabi. Hindi namin ina-expect yun. Kasi we never projected it to be na ganyan.
kumbaga may mensahe lang si Sir na gusto niya na para sa sarili niya, Oo, pero and then, nag-resonate sa iba. We came at a time when irrelevant yung kalendaryo, the physical calendar. Opo, totoo lang. 'Di ba? Sa ang dami naming nakukuha mga comments na, ba't ko man kailangan yan? May kalendaryo sa phone. Opo. But then, ngayon binibili nila ulit. May kwento ko lang po kasi na nag-ano po parang sila Mamihan and Sir Vigo po. Nag-message po sa amin sa Epic dahil nanonood nga po sila tapos pag gusto na lang parang regaluhan ng kalendaryo pinadala nila. Nung sinend nila sa amin, nung tinignan namin, si Jimboy po kasi yung producer po natin. Ano siya, passionate photographer siya. Nung nakita na yung kalendaryo, ay, tara, picturean natin ang high quality yan. Ang ganda nga Tag ng natin photos sila. nyo. So, ibig sabihin po, parang kahit siya, na-inspire siya dun sa nakita niya eh. So, parang feeling ko po, na dahil nagpaka-authentic nga kayo dun sa mensahe. Kasi, pagka-authentic talaga, mararamdaman ng tao kasi makikita nila kahit yung emotions niyo dun eh. So, feeling ko yun din yun eh. Kaya nila natitrigger yung emotions nung sila pakatotoo. Kasi parang ako po, dito sa podcast, ganun din yung view ko eh. Na parang, lagi kong iniisip muna tuwing nasa interview ko, ang selfish man pakinggan, pero yung curiosities ko talaga eh. Na parang dapat ma-enjoy ko muna tong podcast bago ko isipin kung ano ba yung mga tanong na gusto ng tao. Yung mga sarili ko muna curiosities na parang nakakatuwa na yung mga curiosities ko pala, yung mga tanong ko pala, eh, ang dami rin palang tao na nagre-resonate sa mga ganun. So parang nakakatuwa na pag nagpapakatotoo ka talaga, lalabas at lalabas na, ay may mga taong nagre-resonate dun. Pero yun, sir, since ginagamit natin yung Filipino theme, babalik lang tayo. Pagdating sa identity as a Filipino, ano ba yung nagpapa-Filipino Sa isang Pilipino. bagay? Oo. Ano yung pagka-Pilipino ba natin para sa inyo? Medyo may bigat yun, pero maganda mapag-usapan siya. Oo. Ano ba yung nagpapa-Pilipino? Kasi, Yun. okay. Meron mga, wag na yan siguro. Wag na siguro yun. Yun ang pag-usapan natin kagabi. Kasi na-observe natin kung ano yung hindi, yung ginamit lang yung Pilipino na. Yun na pag-usapan natin last time. One of our conversations is yung pag-adapt ng, say, iconography. Say, for example, the kalasag and the kris. If you just take it and regurgitate it, di ba? Parang nag-e-exploit ka lang ng kultura. I think yung maganda gawin sa natin, yun na nga, in the pursuit of making Filipino cool, take an imagery, Filipino imagery, and elevate it. Yes. And redefine the narrative. Say, yung ginawa naming Aklat-Talaan, have you seen it? Hindi pa po. Gusto nyo, Yeah. andyan, Yung dala niyo po. Aklat-Talaan. Opo. Sige po, para may explain niyo po abang. At kunin mo na yung mga gamit. Ay, Hindi, Ano? Pakita mo. oh, dali. Aklat-Talaan muna. Kasi, Nako, naka-bubble wrap siya. So, siguro din umaandar din yung pagiging artist namin kasi hindi kami kontento Opo. na gagamitin lang siya as dekorasyon, 'di ba? So, kaya binibuild namin yung this product, Opo. yung Aklat-Talaan. Can you open? Pwede naman kasi siya Diary ba yan? May gawing journal? yeah. So, pwede naman kasi yung mga imagery ng like the kris, yung Moro sword, and that. Pwede mo naman kasi siya gamitin as lagay lang dito, patching, Opo. as a decoration. And that's Filipino. Yes. That's already, Wow. ayan, Ang ganda. ayan, Ganda. okay. Kinilig ako, baka sa akin may iwan naman. sa'yo na to, Paste. Sa'yo na nga. And then, Ang ganda. ito Oh yung my 1521. Dito sa camera, paano niya? Ang ganda. Sa totoo lang, nakaka-proud po talaga. Okay. Ano to, So, wala? pwede din naman hanggang dekorasyon lang siya, di ba? Like, embellishment sa notebook. But then there's a narrative behind this kung bakit ito yung pinili na na imagery na ilagay sa notebook. So, dati sila Lapu-Lapu ginagamit to as weapon Opo. of war. Pero ngayon, sabi namin, uy, nasa notebook siya. So,
pwede siya maging simbolo ng insight and idea. Our sword and shield at this time and age is our mind. Yes. Kasi wala namang physical war na ano. So, yung buong concept na sa writing pad na napunta itong ano. So, kumbaga ginamit mo yung imagery ng kalasag and then put it sa notebook. So, naging solid yung konsepto na it reminds the writers na, okay, my sword and shield is my mind, my ideas, my creativity. So, pasok siya. Pwede siya sa t-shirt, pero baka kakapusin kami doon sa concept. Pero bagay siya sa concept. So, ganito kami kung mag-form ng, paano tayo gumawa ng product? Hindi lang kami yung, tara, gawa tayo ng notebook, tapos lagay tayo ng ganyan. Yung symbolism and semantics talaga. No? Oo, because that's how we make paintings. Ganon din kami nung gumawa kami ng pelikula. Like, every element should come together and then to come up with a big whole thing. So, hindi siya, para sa amin, this is really meaningful. Opo. And I hope the audience also feel it, no? Yung mga bumibili. Nakakatawa, no? Para kasing yun nga po, tuwing bubuksan mo, tuwing magsusulat ka, may pa-prime muna sa'yo yung mata mo na, oy, kasi yung kalasag at saka yung sandata mo. Sandata, di ba? It's a reminder. So, yun yung one of the things that we also talked about, yung imagery ng Pinoy na hindi lagi nakikita ng Pinoy. That's why when they see it, it's alienating. So, when we first brought out Aklat Talaan, no one's really responding to it because it's a new thing siguro, yung imagery ng Chris sa mga mata ng Pilipino. So that's what we're trying to do sa Imprenta 31. We want to siguro yung mga Pinoy imagery, bring it to daily life. Opo. Bring it out of the museum, bring it out of the baul, and make it commonplace. Opo. Alisin siya sa classrooms. Yeah. Ayun po, may share ko lang, cambio lang po tayo ng konti kasi nakita ko po yung importance ng ginagawa niyo na yun nga po, yung imagery na, yung kahit po ba yung subconscious mind lang ng Pilipino yung tinitrigger mo na unti-unti tuwing nakikita yung mga ganyang imagery sa normal na buhay ng tao. May spark yung nationalism Exactly. Kasi sa atin yan akala kong isipin niyo po yung ganyan is sobrang mundane lang na bagay kasi nakikita mo lang naman siya. Ang Japan po, ginamit yung ganyang tactic para sa economy nila. Yung Bushido Code po, yung mga ng samurai dati, paano man yung code, yung lifestyle ng samurai dati. Nung binubuo ulit ng Japan yung nationalism nila itong New Age na, itong 1900s forward na, papuntang, parang binigyan po ulit ng government na importansya yung Bushido Code para may spark po yung nationalism nga po ng Japan. Tapos kung titignan natin doon na yung buong kultura, dahil pinakita nila yung philosophy ng pagiging yung true Japanese dati, yung mga samurai, parang nadala kahit sa pagtatrabaho ng mga Hapon. Like kunyari po yung sa Japan, yung paggawa ng samurai, yung katana, yung espada nila. Yung katana po, ginagawa for 3 months. 3 tao yung gagawa, isang espada lang. Yung attention to detail nila na itutupi-tupi namin yung iron para tumibay ng ganun. Tapos 3 tao, 3 artisans yung gagawa para lang sa isang sandata. Kung titignan po natin, sa lahat ng ginagawa ng Hapon, ganun sila. Yung spirit nun. Yung spirit na sa lahat ng produkto namin, kahit ba computer yan, robot yan, or produkto yan, attention to detail ibibigay namin. Dahil po na-spark nung binigay ng government sa kanila na ito ang true Japanese, ito yung Bushido Code, ito yung honor, ito yung importansya ng honor sa atin. So parang gusto ko lang pong i-emphasize sa mga tao na yung mga ganyan po na mga yung symbolism, yung semantics para mahalin natin yung bansa natin. Akala lang natin na dumadaan lang sa mata natin. Pero may epekto yan na may practical na impact sa day-to-day lives natin. Ayun lang po. We believe Ganda that. Oo. Naniniwala kami dyan as a painters ever since hanggang ngayon na you just don't know na kahit ikaw as pintor, no, maka-encounter ka ng magandang tono sa music or sa radio or you encounter a line, suddenly your mood just changes and your perspective just changes. So, siguro tayo, kasi we're aware of that, but a lot of people, whenever they nakakabangga nila yung mga beautiful things,
meron pagbabago nangyayari yun. Opo. Ito, ano nga po talagang nakikita ko agad. Hindi ka Yours. kulay pula. It's yours. Naku ma'am, thank you. Naku, gagamitin ko. Naghahanap talaga ako ng journal ngayon. Saan Yung mga yung kanta box? mo, tol. Bibili na ako ng ng bag kasi nasabi ko. Asan yung box? Ay, di, okay lang po. Mamaya na po. Sige, mamaya. Oo. Baka kasi mabasa. Ayaw nga. Lagyan mo gusto ko. Wow. Wala si JM Boy. Okay lang po. Order na lang kami. Nakaya ng basket na mga. Tawag doon. Yung mga kanta mo, tol. Oo. Yun nga kasi dati, magsusulat lang ako talaga lagi sa cellphone ko. Tapos parang lagi ako nag-ano na, may kunyari nasa labas nga kami, parang may gusto kang biglang isulat, tapos parang hindi mo nga kasi wala kang hawak or ano naman. Ay, doon sa Sandata. Sandata. Masaya ako rin Ano ganyan, yung dami meron mga ideas. pinagkaiba na yung vibration ng ballpen sa papel. Yeah. Mga ganun bagay ba na ano. You're talking about his Na-appreciate mo. songwriting. Oo, iba yung pen and Uy, paper, parang- no? Pero well, may mga nasulat ako sa cellphone, may nasulat ako sa ballpen, pero ang ano ko sa akin, yung sudden burst of inspiration po na sinasabi. Parang minsan may isang linya na isang buwan mo nang hinahanap, hindi lumalabas ang Oo. linya, tapos biglang may ginagawa ka isang bagay, biglang Yun yung mysterious. pasok na pasok, di ba? Oo. Ayun po ba, kayo, pagka ganun po yung nangyayari, di ba, syempre, kailangan natin mag-create sa night, kunyari, may exhibit. Tapos, may kailangan na magawa, biglang walang inspiration. Parang ginagawa niyo sa ganun. Meron ba? Time? Oo, meron. Hindi na Ikaw? maubusan. Hindi siya, ano siya eh. Yung kumbaga para siyang Paano ba? water. Hindi, I force don't of know, ano. no? Basta, wala ka talagang gana. What I just need to do is, kailangan malinis yung, may kape ko. May kape, at saka may moment na, Pero, the moment na, when I face a canvas, it comes. It just comes. Maybe because kaibigan ko na siya. Opo. So, parang, hey, come. But doesn't mean also na kung ganon man, it's always a good work after. Opo. Oo. Yung actually, yung struggle is nandun sa gitna. Kasi parang akala mo, napaka mabait na bata tong painting na to. And then suddenly you discover along the way na ang tigas ng ulo nitong painting na to eh. Ang ganda, parang niya po tinitignan sa anak din talaga yung painting. Nagatingin ako eh. Ganun talaga siya eh, no? Kahit pag may artwork ka talaga, parang Parang ka nagpapalaki ng bata. Na how is it sa ano yun eh, iba-iba sa artist yata sa Oo. tingin ko yan. Yeah. Kung ganun sa'yo, sa akin naman merong mga parang wala talaga akong idea. Minsan tinatanong what's the next product or ano. Wala ko alam. Hindi ko alam kung anong next product. So, minsan lang meron ko lang makikita na Oo, maganda yung mga tong triggers, ganito. no? Opo. So parang tingin ko may bulong lang. May narinig akong bulong na okay, sige. Gawin natin yan. Tapos, ang ganda kasi minsan isang bulong, kumpleto na lahat eh. Paano mo gawin, paano execute, ano yung concept, ano yung ano. Minsan full package dumadating eh. Gagawin mo na lang. Yun yung weirdo dun sa mysterious Yeah, na yun. yeah. Parang, kunyari may alam ka nang gustong sabihin, Tim. Oo. Pero minsan dami pang hinahantay na nangyayari. Tapos, ang tagal mong iniisip kung paano mo siya execute. Tapos pag nakuha mo na, yung moment na yun, minsan 10 minutes, ang buong ka tatapos. Minsan, parang Yeah. pag nakuha mo na yung flow, no, yung, Oo. ang weirdo, ano kaya talaga yun? Yo, di ba? Hindi kasi nakapanood po ako ng interview ni George R. Martin, Mhm. tsaka ni Stephen King. Mhm. Magkaiba silang klase ng Genre. literary. Mhm. May pinagkaiba rin sila, may maganda kay R. Martin, may maganda pero pareho silang may napatunayan na siguro sa pagsusulat kahit sa mainstream man lang. Si George R. Martin, meron siyang problema na kasi di niya pa matapos-tapos yung Ice and Fire, di ba? Tapos si Stephen King, napakarami nang nasulat. Prolific. Sobrang prolific. Like, sabi ni Stephen King, meron daw siyang routine na basta everyday, dapat lagi siyang maka 6 pages ata. Mm. Yun yung rule niya. Parang no matter what, kung ano ginagawa niya, maganda o hindi, 6 pages gawin niya. Kayo po ba may mga ganun kayong ritual, routine, or parang... Wala. Wala. Meron lang ako routine kung magsisimula ako ng Kung hindi ko nagagawa yun nga. Okay. Naglilinis ako ng bahay. I need my space really, dun base sa idea ko ng order. Kailangan lang ng ganon. And then, tamang timpla ng music, tamang timpla ng temperature, tamang timpla ng yun lang. Ikaw, sir?
Ganun. Wala akong routine, definitely. Pero parang ganun nga lang. Ano lang eh. Ano ba tawag sa ganito? mas, mas makalat ka eh. Ako, sobrang kalat ko eh. Wala akong masabi na meron akong routine para bigatin yung ano. Para siyang action painter pag gumagawa ng ng things. Oo, ganun. Ako ganun din. May creative, ano ko na parang pag nasa creative mode ako. Mode. Creative. Pagka wala akong, ang ano ko rin, wala akong ginagawa. Oo, ganun. Pero diba, yun din yung magic na ano eh. Kasi minsan, ako dati, nainggit ako sa mga taong structured sobra yung buhay. Ito yung gagawin ko, ito yung plano ko, ganyan. Nakakaingit sila. Pero at the same time, pag may mga nangyayaring magic moment sa akin na yung dahil nga sa naghahantay ka ng something, tapos may nagawa ka na parang dahil nga inantay mo yun, parang hindi rin nagagawa ng iba to. Parang, pero minsan, di ba, yung hirap pagbalanse ng structure at saka nung magic moment sa pagiging artist or creator man lang. Sir Vigo, yun naman po. Di ba dati kang actor? Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Oh. Tawag dito, yung pagiging actor mo, paano mo naman nadadala sa pagiging pintor mo? Meron kasing tinatawag na yung internalization sa actor. Parang papasukan mo yung character, papasukan mo yung sitwasyon, papasukan mo yung scenario, 'di ba? So, ganun ang nagagamit ko siya sa art pag gusto kong pasukan yung emosyon, pasukan yung idea, pasukan yung reality. Hindi, kasi baliktad eh. Yung acting, kailangan mo umalis sa reality. No? Ito naman sa art, kailangan mo i-deal yung reality ngayon. Parang ito yung i-identify, ito yung nangyayari sa buhay ko, ito yung sitwasyon, ito yung mga idea na present, ito yung mga sangkap sa lulutuin ko. Walang iba, hindi ako pwede mag-invento ng iba. So, ito ngayon ang gagawin ko. Para sa'yo, ano yung mas madali? Pagpinta o pag-acting? Oo. Magpinta. Mas madali magpinta. Oh? Oo. Talaga? Oh. Mahirap maging actor. Yung pagiging actor, counter siya sa personality ko. Kasi mahihain talaga ako eh. Kahit nga nag-meeting tayo. So, sobra akong nahihiya talaga. Lalo na yung tagal ko mag-warm up sa tao. So, pagpunta mo kasi sa shooting, dami mo agad na kailangan, na kakilala, kausapin, kailangan talaga din yun. Ako, nahihiya ako Pag-painting, ikaw lang mag-isa. Pag sa bahay, mag-isa ka lang. Nakapag-desisyon ka, ito lang yung gagawin ko. Ikaw, Mamihan. Ano yan? Ano po yung mga ibang artworks mo kumpara sa painting? Nag-try kami ng filmmaking. Ayaw nga po. 2018 hanggang pero ongoing pa naman siya, no? Pero sa ngayon, wala lang dun yung headspace. Pero we did one short film which won the Urian. Po, naging Korean Film Festival. No, Gawad Urian. Gawad Urian. Best short siya nung 2021. Oo, so yun yung first film ko. Pakurorin ko kagad pag uwi ko. Bigay ko sa iyo yung link. Tapos sa edit namin, ganyan, pag yung mga ginigas namin. Pakita ko sa iyo yung kasi we also did a short documentary tungkol sa isang rap musician na taga Zamboanga. Sino po? RK Jun? Kilala mo yung RK Jun? Hindi. Iba yung kakilala nyo dito, no? Ganda po, I'll show you. Sige po. So yung nung pumunta ako sa filmmaking, it's only because of him. Kasi we became friends na ngayon. So siya naman yung humatak sa akin sa film. Ako yung humatak sa kanya sa visual art. Gandang. So pumasok ako sa filmmaking, sabi niya, sulat ka ng script, sumulat ako ng script, at nakakuha kami ng grant, and we were able to make the film. Yun na yung nanalo sa Gawad Urian. And then siya naman, nag-start din siya magpinta at the same time that I went into filmmaking. So, sabay-sabay yung mga projects namin. Yun lang, kasi sa totoo lang po, pangarap din namin nila, Jimmy, makagawa ng short film. Kasi, di ba, minsan talaga, pag artist ka, parang gusto mong i-channel yung mensahe mo sa iba't ibang way. So, parang isa yan sa goal talaga namin. Kung kayo kunyari po, para sa amin na, yun nga po, na may ako di ko kasi sumatawag, artist ba ako, ano man, basta gawa lang ako ng gawa, ang trip ko eh. So, para sa amin po bang wala pang sa filmmaking, na kayo rin po na ginawa niyo yun, ano yung mga dapat, sa tingin yung dapat namin gawin, para ma-execute siya, na kung ano lang yung meron kami na wala kaming budget. But when I went into filmmaking, wala akong alam sa filmmaking kasi
siya lang naman yung nasa film industry, no? Opo. Ako, pintor ako. So, when I did the film, I wrote it and directed it, no? Ang ginagamit ko yung mata ng pintor. Yeah. So, ako din nag-production design, yung mata ng pintor yung ginagamit ko. So, hindi ako equipped dun sa technical part. That's why I needed a good cinematographer kasi alam niya, basta kung anong lente yan, okay na. Basta ito yung look na gusto namin. Oo. So, ganun lang siya. So, if you ask me now, ano yung kailangan para makagawa ng film? Balls. Balls na yan. May sa lahat naman talaga. Yung parang kahit kulang yung equipment. So, ano naman, basta Yeah. gawin na natin to. Itong Oo. araw, gagawin natin kung anong meron dyan. Yun na yun. Di kasi pwede naman kasing hindi maganda sa umpisa eh. Mm. And then, doon mas masarap mag-art eh, yung pag hindi maganda sa umpisa, revise, Di ba? revise, yung ganun. Oo. Yun Pero din. I think yung film na yon is gumawa na kasi ako ng napakaraming paintings about that theme, kung ano yung tinatakal ng film. So, from painting, nakita niyo yung isang painting ko, sabi niya, ito yung magandang palette para sa film. So, binaro ko lang yung palette ng painting ko na yun. Tapos ginawa na namin film. So, kumbaga, in a sense, gamay ko yung tema and yung expression. So, that's why when it became a film, so doon na ako sa camera tumitingin, kumbaga continuation lang siya. So from painting yung parang okay, not this time, it's a moving painting. Ang ganda, parang kumbaga malinaw na kasi sa'yo yung mensahe, malinaw na sa'yo yung delivery. Yeah. Chinanel mo na lang sa ibang artwork. Also kasi surrealist painter ako. So yung film surreal din siya. Opo. So merong scene sa film na merong mga malalaking birds sa sea, sa beach, yung ganon. Yung gumawa kami ng mga cutouts ng mga birds na made of plywood that stands 8 feet. Dinala namin sa Binmaley Beach at pinasta namin doon mga 10. Ganon. So yun yung naging yun yung production design ng film namin. So paano na-transfer yung something na nasa canvas lang, na hindi gumagalaw. Ngayon, kumbaga, tinransfer namin, pinagalaw lang namin. Yun ang nangyari doon sa film. Ganda. Paano po siya? Parang naisip ko doon si Orson Welles. Mm. Citizen Kane na isa sa mga pinakamagaling na naging director at gumawa ng pelikula. Nung ginawa niya yung Citizen Kane, wala siyang kaalam-alam sa production, pero siya producer, siya director, siya actor. Pero dahil para sa kanya, dahil nga raw wala siyang kaalam-alam, kaya rin nakagawa siya ng something sobrang Exactly. different. Kasi parang wala kang conditioning Yes. ng masa eh. So Oo. parang, Once kasi nagiging self-conscious ka because of all the do's and don'ts, yes. dun nako-constipate yung creativity. Mga to, sabihin, kasi parang 2 weeks ago lang, si Teo, di ba pinag-usapan natin kahapon. Pinag-usapan namin yung short film. Tapos biglang nakausap namin kayo ngayon, yung short film, tapos yung bolts lang talaga ito, parang ang ganda nga. At least, simulan na nga namin. Ayun po, matanong ko naman po, in general sa art, sino naman po yung mga nyo, yung mga important influences nyo naman, aside sa family mo? Marami. Hindi, I'm so bad at names, May no? important. Pero yung, I think we really love the works of Amor Solo. Opo. And then, Juan Luna, of course, Juan Luna, diba? oo. And Medyo then, baliw, oo. Ang dami. Actually, wala naman, ako personally, no, wala akong discrimination. Ang ayaw lang ng mga paintings na yung dama mo na hindi malalim yung engagement ng artist dun sa tema or sa subject matter niya. Opo. Pero generally, if it's a good painting, then it's a good painting. It must move me. Parang ganon. So, mahirap isipin kung sino yung mga influences ko kasi ano siya anything that we see becomes an influence. Yeah, totoo. Diba? So, kung nakaharap naman kami sa magandang painting, good art, no? Good art, by that I mean, dinadala ka somewhere Namove ka, else. Oo. So, yun. Kakainin mo yun. Yun din ang magiging inspiration for a time, siguro. Opo, ikaw, sir. Oo, yung nakaka-believe sa mga tao na artist kasi yung the way they live their life. Paano sila, gano'n ka sila ka-intense sa mga ginagawa nila, no? Yung naniniwala sa ginagawa. Naniniwala talaga Ang sila. intense. Oh. Tapos intentional din sa mga ginagawa nila. Yan, marami din mga foreign, mga painters and all. Dito din, meron din. Like, yun nga sila, Amor Solo eh. Paano ba sila
ganito ka romantic na mga tao, Mm-mm. 'di ba? Mm-mm. Ang Oo. lambing ng mga Oo, ang painting lambing. nila. It's seen in their art, no? Opo. Yung Amor Solo art, 'di ba? Malambing yung ano. Malambing sa soul. Opo. Oo, pag tumitingin ka. Tapos paano nila nagagawang ganung kalambing ang isang ano lang din naman yun eh. Kumbaga, Pintura lang din naman yun, di ba? Pintura Oo. din eh. Pero paano different ito kesa dun sa ano na nagre-repel ka. Pero dito, parang it speaks to you. Opo. Ito lang, bigla lang na-spark lang yung curiosity ko. Nabanggit niyo po si Juan Luna. Mm. Kasi si Juan Luna po, di ba, sobrang legendary artist, sa buong mundo recognized. Pero may mga kay Juan Luna na medyo nga siya. Medyo may sapak siya. Yeah. Kaya di ba, magkapatid sila ni Antonio Luna, pareho silang medyo may weird. Kasi parang, di ba, may issue kay Juan Luna na napatay na yung asawa niya. He was an alcoholic. Mm. Mm-mm. Ano po, parang jealousy yata, pero na-quit siya kasi out of passion daw yung nag-cheat daw. Pero parang may ganun sila. Mm-mm. Tapos ako rin common denominator siya nakikita ko sa artist and kahit sa sarili ko. Yung may weirdness, may konting pagkakaiba, medyo may konting yun nga po yung pagiging weird or medyo sa akin ako may konting craziness kasi nga po yung intense na paniniwala mo sa ginagawa mo, yung intense sa expression mo, intense sensitivity mo. Kayo po, saang aspect ng buhay niyo nagma-manifest yung pagiging different, parang gano'n? Lagi. Lagi lang. Opo. Sabi ko nga sa kanya, I never felt different growing up, no? Kasi nandun yung parang ganon. But I feel so different now from other people. I don't know why. Siguro nag-iiba na yung mga concerns, no? Yeah. Tapos ako parang 18 years old pa rin yung concerns ko. Parang how to do art. I feel different now. Niya, kung i-specify nyo lang yung mga, sa tingin yung subtle differences na yan, ano yung mga yan? Para lang po makarelate yung mga artist na feeling nila, different sila. Ngayon, siguro ano yung romanticism sa buhay. Parang bihira kasi yata yun na gano'n. Yung mga taong Napaka-cold na ng nagiging cold yung social mundo. media na napaka-cold. Everything is plastic. Everything is inauthentic. Oo, no? oo. Ang daming Superficial. superficial. Oo. So parang uhaw na rin tayo dun sa lofty or yung sa substantial tsaka sa depth. Dun tayo nauuhaw ngayon. Lalim at saysay. Mm. So dahil doon sa yung pagiging romantic ba sa buhay, doon yung feeling ko minsan weird ko. Kaya nahid ko na lang siguro yung Naalala ko nga yun, sir, nung nag-meeting tayo. Nakita ko rin, sir. Nag-meeting tayo, sir. Parang mararamdaman mo kasi pag ang artist nagiging enthusiastic na sa kanya kwento. Tapos parang bigla siyang huminto kasi parang nahiya siya. Sabi ko, hindi sir, kwento mo lang. Mas gusto namin na... Too much. Tapos parang nahiya siya. Tapos ako rin minsan, may tendency rin akong gano'n na pag, kunyari, kinikwento ko yung artwork ko sa iba o yung ginawa ko, parang nagiging too intense ako. Tapos, ay, baka sobra na. Pero minsan, sa totoo lang, sa experience ko, kahit dito sa podcasting, na-appreciate ng tao yung authenticity talaga na yung full enthusiasm, childlike enthusiasm sa mga bagay-bagay. Pero yung romanticism sa buhay, actually kung may mensahe po yung epic talaga, yun eh. Na parang isang beses ka lang Lambing. mabubuhay dito sa mundo na to. Hindi mo naman alam kung mauulit pa. Bakit mo gustong dumaan lang? Bakit hindi mo lagyan ng istorya, ng meaning, ng saysay? Yeah. Parang nabuhay ka dito ng kung kahit pa paano maliit na bagay, may na-contribute ka ba sa universe o kung ano man sa evolution ng tao naman na may naparamdam ka maganda, may naipakita ka maganda, may naitulong ka sa yung parang yun po talaga yung mensahe ng epic eh, na parang kung gagawin natin yung buhay natin lahat na parang yun nga po, na medyo romantic, na may intense love sa ginagawa, intense love sa mga tao sa paligid, or intense expression sa authenticity, parang for sure, imposibleng hindi maging maganda yung resulta ng sa society, sa psychology ng mga tao, di ba? Imposible talaga. Ayun po, ano naman yung mga mensahe nyo? Ano po yung, kunyari, may advice kayo na gustong ipayo sa mga artist na bata? Ano yung mga importanteng mga payo na masasabi? Alam mo ako, I'm not in the position talaga kasi I don't know, no? Kahit tumagal na siguro kami sa art, but I think we're still, I still feel that I'm just beginning.
Opo. Oo. I mean, honestly, it's always like starting. Yun ang feeling ko all the time. So, advice, hindi ko alam anong ma-advise. No. And, Mahirap din kasi. oo, parang, ano ba? Basta yung maganda siguro to bring along the journey is yung totoong search talaga sa loob. Sa loob. Ikaw, sir, kasi panigurado, dami mo natutunan kay Ma'am Mihan. Like, Ako ano din yung naman. Ako din naman, ang dami Ako. natutunan sa kanya. Ano po yung mga importanteng bagay na yun na parang sa tingin nyo dapat din marinig ng ibang artist? Wala akong maipapayo sa kanila. Bahala na lang sila kung anong gusto nilang gawin, kung ano yung nag-work para sa kanila. Sana, wish ko lang. Sana. Oo. Yeah. Sana magkaroon sila ng pagkakataon na maging tunay na malaya sa mga ginagawa nila. Para maramdaman talaga nila. Masarap yun eh. Masarap yung pakiramdam na naging malaya ka. Ginawa mo yung isang bagay. Kesyo nagtagumpay. Pero pag nagtagumpay, grabe. Sobra yung... Yun yun, no? Minsan, pag ginawa mo nga kahit hindi mo totoo, kaya naging malaya ka. Kahit hindi naman, kahit walang validation, walang tagumpay, parang diba, may pride, may Yeah. ano na, ginawa ko yun. Yeah. Diba? Oo. At the same time, kahit yung mga ibang tao, respetado rin yung gano'n. Yeah, we know defeat so well kasi Yeah. before Imprenta 31, yun yung tema ng buhay Opo. namin eh. Me as a painter, siya din as a painter and actor, puro struggles Opo. yan. Actually, what really pushed yung kalendaryo is because we were in the dark at that point. So, kaya naisip yung, paano kaya akong gagawa ko ng kalendaryo? Ganun. Ayun naman po, pagdating naman sa business, ano naman po yung kasi, ano po, parang nag-meeting tayo, nasa 37,000 copies po ba ng ilang, Nasa ano lang. Lahat-lahat. Lahat-lahat? last year ba yun? Yung mga na-ibenta yung copies ng... Last year parang lumampas tayo ng mga 12,000 yun. Ganun. Basta hindi, parang, basta, sabi nga, 12,000 copies na na-ibenta nyo last year lang. Mhm. Di ba? I mean, oo. Kumbaga, napakagandang sales nun. Basta, yun na yun. Yun po. So, kumbaga, kahit po nasa art yung pinag-usapan natin, business-wise, I think the business is doing good. So, parang kung yun naman po, sa mga businessmen na nagsisimula pa lang or ano po yung mga sa tingin yung important na mga payo niya? Ako sa akin, huwag nyo i-underestimate yung, yung publiko. Minsan, kumbaga magpapahapiaw ka ng idea na baka hindi nila magets. Hindi, magigets nila yan. Maraming makakaintindi dyan sa gusto mong mangyari. And also do not sacrifice quality. Give it the best quality. Do not cheat on your customers. Never give them the best. Kung anong kaya ng mai-produce yung pinaka-the best ng manggagaling dito sa kusina namin, yun ang ilalabas namin. I think yun. Opo. Ganda nun. Tsaka yung nabanggit ni Sir Vigo, yung wag mo i-underestimate Yung public. ay naku, yun po yung greatest learning namin dito sa Epic. Yeah. Like kasi nung sinisimulan namin to, like may mga comments na, sino manonood yan, anong ano dyan? Sino may pakialam sa mga ganyang bagay? Philosophy? Di ba? Yan. Oo. Pero, nagulat kami. Meron. Saka nakakatawa, yung mga episodes pa na sobrang lalalim. Yung pa yung mga talaga pinapanood pa ng tao. So parang, grabe yung hope na, hindi, may Pilipinas. May mga taong may pakialam sa mga ganyang bagay. May mga taong may gusto rin gawin sa buhay. Mga ganung bagay. Kaya kailangan ilapag mo. Ilapag lang. Nakakagana no? Pag nakidiscover mo na nandun pala sila. Oo. Na parang, teka, pwedeng masarap pala dito na kaysa dun sa nasa utak mo na walang Kasi pakialam. kung titignan din natin, minsan yung pagsabay sa uso. Parang gano'n, kung titignan mo yung sinabi ni Sir, parang in-underestimate mo rin indirectly yung audience. Kasi parang mong sinabi sa audience na, ito lang yung gagawin namin kasi ito lang yung kaya nyong i-consume. Ito lang yung kaya nyong maintindihan. So technically, kahit hindi man obvious, pero parang gano'n yung ginagawa mo tuwing sumusunod ka lang sa uso. So parang, when you do something true and honest and great para sa sarili mo na sa tingin mo mumove sila, it's also parang respecting the capacity of
the audience para i-appreciate yung Oo. ginagawa. Oo. Akin din sa podcast, ganyan din kami. Yung minsan may podcast nga kami about communism and capitalism, 4 hours inabot. Sino man nanonood yan? Meron nanonood, 4 hours. Kasi parang, sino may attention span? Meron pala. Yeah. Oo. Nakakatawa, wag ganda payo po. No? Pero ito po, kasi syempre, bilang tao, may ego pa rin tayo, di ba? I mean, gano'n man natin gusto magpakatotoo at minsan sa ating mga artist, constant na tanong pa rin yan. Sino ba ang totoong ako, di ba? Minsan tinatanong natin yan. Yun po, pagdating naman kunyari may artwork kayo na nagpakatotoo kayo, paano yung hina-handle nyo pag hindi nagustuhan ng iba? That's sad. Pero talagang hindi. Kasi even your closest someone will never fully understand you. All the more yung strangers, right? Even kahit kami in one idea, minsan may butting of heads. And it's frustrating. Pero yun talaga yun eh. That's part of the, sa pagpagawa ng lahat ng mga product, you thought it's harmonious. Opo. It's not. Hindi. It's not. Opo. I mean, sa lahat ng pursuit ng something, laging rocky eh. Opo, ikaw sir. O, ganun din. Kasi, pag hindi nila nagugustuhan kasi, di ba, parang communication. Nag-send ka ng message, kung matatanggap nila. Kung hindi nila gusto yung reception, baka hindi mo na padala Nahatid ng maayos. yung mensahe. Pwede gusto din. mo. So, dapat self-reflection din sa'yo. Pwede din. Pwede mo din tingnan yun na ganun. Siguro sabihin mo lang, wala ako sa mood ng ginawa ko to. So, babawi ako next time. Pero you cannot also keep on catering to what others you think would like, no? There is a limit to that. Kailangan mo din you need to put your foot down and say, Opo. this is it. This is what I'm gonna present. If you don't like it, maybe you will like it later. Ayun na. May ganun eh. May mga ganung artworks na parang sa una hindi na-appreciate ng tao, pero eventually, may share ko yun, yung Stairway to Heaven na kanta, pinaka-paborito ko kasi kanta yung Led Zeppelin. Noong una, parang binasya ng mga critics. As in, anong kanta yan? Ba't may 7 minutes song na ganyan kahaba na kung ano pinagsasabi. Pero eventually, nag-catch up din yung tao. Ay, kakaiba pala to. Ang ganda. Okay Parang, naman pala. ang ganda na sinabi naman na baka hindi nyo palang kasi gusto kasi hindi nyo pa maintindihan. Pero eventually, parang kunyari si Van Gogh, di ba? Parang, Di ba? Hanggang namatay siya, di ba? walang bumili ng kahit anong painting niya, di ba? Parang isa lang nga tayo na benta niyang artwork. Pero ngayon, siya ang That's sad, no? Yeah. Ayun po, paano naman yung kunyari? Ano pong view nyo kunyari sa isang artist? Na kunyari, katulad ni Van Gogh, na nagpakatotoo siya, ginawa niya yung artwork niya. Walang nakarecognize sa kanya, walang pag-validate sa kanya. Pero eventually, na-recognize siya. Anong view nila? Hindi Kasi lang... ako, one of the saddest story sa akin talaga. But I think we need to remember what Van Gogh's art did to humanity. Yeah. Yun lang siguro. I mean, his life story was sad, pero the impact of his art lives on. Yeah. And it's hanggang ngayon, pinag-uusapan pa natin, natatouch pa sa atin. That's what we all want. Opo. Na hindi, by immortality, yung bang ganun, yung kahit anong time, kahit anong dekada, relevant tayo dun sa time na yon. Opo. Kumbaga yung Ripple, nasabi na natin kahit sa yung personal na experience sa buhay niya is naging tragic. Pero kung as an artist, kung ano ba yung goal ng isang artist, o ano ba dapat function ng isang artist, sobrang successful artist niya, no? Titignan natin. Kasi kahit sabihin na natin yung hindi naman siya idol, pero yung naapektuhan ng Ripple ng impressionism. For one, I think Van Gogh taught us how to see. Yeah. How to see and to see differently is good. Ganun. So yun yung legacy niya. Opo. Ito rin, kasi ito yung mga gusto ko kumira sa mga guest ng mga artist. Marami akong tanong sa mga artist na. Kasi po, di ba parang, uso yung dalawang artist. Kumbaga, medyo artist na... Hindi siya uso, ganon talaga. maraming artist na medyo nasa neurotic or malungkot side. Talk about it. Kurt Cobain, kahit mga artist, Amy Winehouse, kahit po sa mga author, maraming ganon. Na may napanood po akong TED Talk
parang, anong minsan daw kasi nagiging problema nila. Kunyari, kahit sa mga sikat na lang kasi, na meron silang gagawin na artwork na tinanggap ng tao. So, greatest work nila yun. And at the same time, ang artist, hindi naman tumitigil. Pero at the same time, di ba, ang artist wala namang recipe. Oo. Hindi naman niya nakagawa ka ng sobrang gandang artwork ngayon. O kunyari, Queen, Bohemian Rhapsody. Oo. Alam na nila yung recipe ng Bohemian Rhapsody na lahat ng kanta ng gagawin nila, Bohemian Rhapsody quality. So parang mahirap din pantayan yung greatest artwork mo. Pero at the same time, as an artist, kailangan mo gawin ng gawin. Pero at the same time, yung tao, hindi mo rin... Kaya kailangan talaga kalimutan ng tao. Oo. And even if you do, nandyan pa rin yung nandyan pa rin yung darkness. It's still a struggle internally, no? Kasi yung art making, it's hard. It's hard to become an artist. Ang tagal kong artist and it's hard, I know. Yung you put out something and you become your own judge, and then ikaw mismo magko-correct dun sa ginawa mo. Tapos i-question mo din bakit mo ginawa, 'di ba? Nakakaloko 'yan. Diba? It's hard. It's hard. Ikaw, sir? Anong question mo din, Base? Anong... Lonely ang artist. Lonely ang life. Okay lang naman ako. Okay. Wala naman akong pakialam. Okay lang. Actually, nakita rin akong masayahing artist. Hindi ka din naman masaya. I mean, lonely ako, pero okay lang akong maging... Lonely. Okay lang akong maging lonely. Kumbaga, yeah, yun na. It's a lonely journey. Oo. Tsaka ito pala. How important is darkness for an artist? Eto, yung makikita niyo siguro sa, alam ba, yung kalendaryo, siguro makita mo, uy, mahal na mahal niya yung Pilipinas, huwag ko pakita ng pagmamahal. Pero kung iisipin natin, baka kasi galing din siya sa Dismayado. Kaya, nanganak itong ganitong expression ng pagmamahal. Yung parang I think it's your lamentation, kumbaga, sa Pilipinas. So parang lambing lang sa Pilipinas. Eto. Kaya importante yung mga ganitong area ng Importante kulay ang ng darkness. buwan. Ikaw, ma'am. Ano po yung importance ng darkness sa isang art? Kaibigan ko siya. Yeah. Andun lang siya. Andun lang siya lagi. Oo, so hindi mo na masabi na importante ba siya? Parang parte lang siya ng buhay mo. And then, andyan siya pag nag-create ka. Perching. Yeah. Ang view ko po kasi dyan, kunyari sa yin yang kasi Taoism yun ang pinaka-importante sa yin yang, di ba, yung sa dark may isang light. Na yun ang goal ng artist, parang what's in the dark, you put it into light. So parang napaka-importante na, kasi yung mystery, yung unknown, nasa darkness eh. At ang trabaho ng artist, Itawid yun. To itawid light. yun, papunta sa light. Na parang, kaya siya mahirap kasi kailangan mo munang lumangoy sa kadiliman bago mo siya maipakita eh. So, grabe rin yung rules ng artist sa mundo. Maraming area na pwede puntahan. Yung kay Mihan, parang nagda-dive lang talaga siya dun sa darkness. Sabi Hindi na niya, din yung hindi ka magandang tao kung nagbibinta ka. Parang Ulit? Hindi ka magandang tao kung nagbibinta ka kasi monster ka na. may mood yun. Pero yun po, nga, kasi parang ang sinasabi niya siya, yun nga, yung channeling, yun, parang shadow work ba? Yung para bang, kunyari, frustration mo sa mundo, kaya mo ginawang Imprenta 31 dahil siya yung chinannel mo na from something dark, gumawa ka ng something inspirational. Sa tingin ko. Or it's art making or even yung paggawa ng Imprenta, what we do in Imprenta 31. Maybe it's a way of understanding what we don't understand. A way of making sense of the world, kumbaga. And that's art making. So when I do not paint, I call myself dull. So, pero kung nagpipinta ako, parang feeling ko ako yung kilala ko to. Parang alam ko to. So I figured it out. It's there. So yun din siguro yung yung mga ginagawa namin. Ang pagtao, pag feeling mo ginagawa mo yung bagay na ginawa, na nandito ka, yung rason kung bakit nandito ka sa mundo, iba rin talaga yung energy na nararamdaman. Ito po. Dahil napag-usapan natin yung kanina, yung how do you make sense of it all? Tanong ko po, lagi ko tinatanong ko sa marami kong guest. Para sa po sa inyo, what is the meaning of life? Meaning.
The meaning of life is the pursuit of meaning. Yun. Kasi kung wala yun, wala. It's all topsy-turvy. Doesn't make sense. Wala siya. It's dry. No, ganyan. So I think that the pursuit of meaning, yun lang actually wired tayo, no? We're always pursuing that. So I think that's what life is all about. Para po sa inyo ba, ang function or purpose natin sa mundo is it predetermined or you create your own meaning? You. You create talaga your own meaning. Kasi para ka lang blank canvas talaga sa umpisa. Marami kang mababangga ka sa maraming desisyon sa buhay. Option A, option B, option A, option B. So, kung magiging ano ka, doon sa maliliit na mga micro decisions na ginawa mo sa buhay, kaya mahalaga, makapili ka ng tama. Magiging ano ka. Para po sa inyo, ano yung true meaning of success? Yan ang hindi ko alam kasi I do not feel successful. Ako, yan ang curse ng mga artist yan. So, totoo lang po, diba? Curse ng mga artist yan. If it's synonymous to fulfillment, then I think that's success. So, tuwing fulfilled ka sa ginagawa mo. Ikaw, Sir Vigo. Siguro ano ngayon, kasi gumagawa ako ng mga maliliit na objectives. So, doon ko muna pinofocus sa, okay, successful sa objective na to. Kasi hindi ako makagawa ngayon ng sobrang laking target sa ano, kasi maraming nangyayari ngayon sa paligid. So, yun lang, parang, oy, at least nagawa ko to. Mas importante yun kasi minsan yung malalaking success, ano rin din naman yun Minsan ego natin yung may gusto, no? Pero yung little na mga bagay na kailangan mong gawin na nagawa mo, yun naman talaga yun. Ayun, yun na yun. Kasi minsan yung high din naman nung kunyari, naramdaman mong fulfilled ka, sandali lang din yun Siguro this one. Yung na-align yung ano mo, idea mo, at ano yung desire mo, dun sa desire ng target mo. I think, yun, kung you create an exhibit, you created the paintings, you put it out in the world, and then, ang ganda ng usapan, I think that for me is success. Magic yun. Synchronicity. Ayun po, matanong ko lang din. Do you believe in magic ba? Kung ano man ibig sabihin ng magic para sa inyo? Yeah. Ikaw, sir? A lot of times, we see magic happening in art. Kasi actually, ang art talaga ang pinakamalapit sa magic. Kasi you're making something out of bigla ka lang parang nothing, pero manifest ka ng mga bagay-bagay na maraming beses, Magkaibigan namin yung magic. Di ba? Yung mga eureka moment na, oy, wow. Pag nandun kasi sa field na creating something, may experience mo talaga yung ano yun, Experience mo many times yung magic. Nararamdaman niyo yung yung kunyari nagsusulat kayo or kumakanta kayo or kung ano man na kayo, habang nagpe-painting kayo, yung parang may kuryente sa katawan. Physically? Ang kuryente? Hindi naman physically, pero parang yung sobrang inspired mo, sobrang naniniwala ka, so magigil ka na parang, okay, alam ko yung ginagawa ko. Yung mapapasayaw ka na lang kasi parang Diba? Yun yung yung magic moment Nakuha ko rin. Huli ka din. yung huli ka din. Yung pagkakuha na yung magic light bulb moment na, okay, alam mo na yung gagawin, ito yung gagawin. Yung aha experience, no? Yung aha moment, yung moment of awe. Ayun po. Ito, last few questions ako dahil dumidilim na rin. It's okay. Ito po. Para sa inyo, ano po yung what makes a good life? A life siguro lived intentionally. Yung you know what you want and you want to go there and you do it on your own. Ang hirap yung hindi mo alam kung anong gusto mo mangyari. At tapos, yun nga, kung malaman mo na kung anong gusto mo mangyari, mas madali nga buhay. Good life, yun. Yeah. Yun nga, kailangan yung will, yung true will. Yung parang may intention si universe, si God. Tapos, nagkataon na yun din yung intention mo.
Mm. Tapos, parang magsisynchronize na lang lahat na, okay, magagawa mo siya, tapos ang saya niya, di ba? Oo. Pero, ayun naman po, para naman sa mga tao, sa tingin nyo, hindi pa nila alam yung dapat nilang gawin. Ano yung mga pwede nilang gawin para malaman nila yun? Wait and listen. You listen. No? Di ba? Explore. Be open Yeah, to, also that. ano, Oo. be I open think to all ideas. And all, nurture your curiosity and then you wait and listen. alam mo, may napapansin ko doon sa ibang mga tao na napapansin ko na kaya sila nababak sa isang idea. Kasi ang dami kagad nilang mga idealism, rules, na ganito dapat, ganito, ganito, hindi dapat na ganito. Sa lahat, mga nakikilala ko, filmmakers, painters, mga ano, parang ano yan eh. Oo, no? yung may mga, ito yung ginawa nitong artist, ito Oo. yung ginawa, so ito din yung gagawin ko. Pero hard din kasi to unlearn everything, no? Lahat na tong mga influences and what you read from ano. Pero kailangan i-unlearn mo siya lahat muna and not think about anything and just shoot. Pero which is so hard no to do yung kasi hindi mo naman siya isa-isa alisin. Oo. Hindi mo mabantayan yung sarili o mautusan yung sarili mo na Ikaw alisin ba, yung when you mga bias started painting, ano yung nangyari doon? Wala lang. Curious na ako. Parang, ang sarap kasi yung tingnan ng brush, tsaka yung pintura, di ba? Siguro, bilang aktor, naisip ko din, parang, Nasa pelikula ka? nasa pelikula or ano. Pero, ano ba nasa isip ko? Wala lang. Parang sarap lang. Sobrang amazed ako dun sa combination ng kulay, pag yung interaction ng kulay. Kasi una, Diba? tinry ko siya bigyan ng konting exercise dun sa shading. Like, okay, slanting, yung ganyan. He's not cut out for that. So I think yun yung sinasabing may rules. You need to break all that. Suntukin mo lahat yun. And then, iniwan niya yun. Nagpinta lang siya. Dun. Because art is freedom, no? Hindi lalabas yan kung walang sense of freedom dito sa loob. So I think that's what he needed to do to be able to paint. Oh. Parang first step in learning talaga, unlearning muna. Unlearning. Basagin. Oo. Saka titignan natin, lahat ng gumawa ng something new, ang nag-contribute sa mundo natin, sabi art man o hindi, kahit produkto man yan, or technology man yan. Lahat sila nag-rebellious eh. Like, they did something na sa tingin ng iba na hindi dapat gawin or hindi maganda o hindi dapat ginagawa, pero ginawa Yeah, nila. it's risk-taking, no? It's, like diving into it without looking. Yun. Pag may iba akong bago akong ginagawa, like from painting, tapos nag-digital art, to ano. Ginagawa ko lagi, binibreak ko muna lahat ng rules. Kasi, kung magpa-follow ko kagad sa rules, hindi na lilimitahan yung exploration mo dun sa ginagawa mo. So ngayon, kung na-break mo na yung rules, so sige, wala akong ginamit na anything na, pangit yung lumabas. So, di saka ako mag-i-insert ng, okay, gamitan ko to ng ganitong technique. Gamitan ko to ng technique para maayos yung forma. So, yun, maganda siguro yung, wag muna yung rules, mamaya na yung rules, pagka meron na akong idea na gagawin. Saka ako gagamitin yung mga rules, techniques, and all, pagka pinapaganda ko na, binubuo ko na, mas maganda. Yun naman po, kasi minsan din, sa akin kasi kunyari, kahit sa pelikula, dahil di ba, ano rin po tayo sa film. Nung dati po, before pa ako dun sa course ko, ano na ako manood ng pelikula? Kala ko may sarili na ako appreciation. Tapos naging professor ko po si Sir Lloyd de Vera. Ano po siya, ang klase namin sa kanya, film critic. So natuto ako manood ng pelikula. Nagulat ako na, kala ko dati, ang panonood lang ng pelikula is tignan mo lang. Yun na yun. Meron palang skiller, merong tamang education sa panonood ng pelikula. So same goes sa lahat ng art. Para po ba sa inyo, totoo bang dapat ganon? Or parang the art should speak for itself? Na hindi na kailangan ng taong matuto pang mag-appreciate ng art? This certain level of education breeds this certain level of appreciation. So magkaano yan sila, so sabay yan. But the more you learn about, say, art or visual art, the deeper you understand it when you see it the second time. So furthering your knowledge or yung education mo on certain field deepens your appreciation, and that's important. Kasi otherwise, ang ano lang natin sa pag-appreciate ng art is whether ayoko to or hindi. Pero merong ibang appreciation ng art na kaya mong magdiskurso kung bakit mo gusto at saka ba't mo hindi gusto. And if you know that, bakit hindi mo
merong ang discriminative awareness, then you can create better art if you have discriminative. Kung marunong ka mag-critic and say this one is bad because, and this one is good because, mas na-enrich yon yung mismong art making mo. So, importante Ang yun. ganda po. Kasi yun din yung ano kayo na parang pag napag-usapan nga yung film. Kasi syempre, lahat ng tao mahilig yung manood ng pelikula. Pero iba yung gets natin, yung mahilig talaga sa pelikula. Mahilig sa art. Kasi po parang sa akin, experience ko dyan yun nga. Kahit sa painting, kaya pinang kadalasan, pag hindi naman mahilig sa ganyan, titignan yung painting, 10 seconds. Pero meron din kasi challenge like ako sa painting ko, no? Ang gusto ko na yung effect ng painting, whatever your education, is yung gusto ko yung first atake ng painting ko is nasa puso. Moving ka. And yung unang emotion, hindi man kailangan ng knowledge doon. Yung pag dito tumatama, hindi mo man kailangan maging knowledgeable about this thing. But if it hits you, then it hits you. So, okay din yun for a start. Initial appreciation yun na artist na natatamaan ka. And then next, if you're really curious about art, then you go into educating yourself sa art para mas mag-deepen. Para ma-answer mo yung question, bakit natamaan ka nito? Or bakit hindi? Totoo nga yun. No? Ako rin kasi parang naging exploration ko sa music, sa art in general, sa films. Kasi akin, related sila sa lahat. Parang yung pag-appreciate ko dati sa music, nakatulong kung ba't ganito ako mag-appreciate ng art, ng pelikula, ganito ako mag-appreciate ng palabas, or kung ng libro. So parang, totoo nga yun na, kakatanong ko po dati kung bakit ako namumove nito. Doon ko rin na-explore na, kasi gumamit siya ng element na influence nito. O kasi gumamit siya ng influensya ng ganitong libro, na-translate na sa ang galing niya. Parang dahil gusto mo maintindihan kung bakit lalong lumalalim yung pag-aaral mo. So yun po ba, sa tingin nyo, paano ba natin matutulungan yung masang Pilipino? Sa pag matrain yung matrain. eyes sa ano? Yeah, by showing them art. Like, all the time. I mean, make art accessible. Yun nga, sige, yung mga paintings nasa gallery, some in the museum. But merong kalendaryo na nasa bahay. I think yun yung gusto namin na, kasi visual artist kami, no? 2D yung ano. So ano bang pwede sa mga Filipino homes na hindi painting kasi mahal, hindi nila ma-afford or minsan hindi na nila kaya mag-visit ng gallery or punta sa museum. What can the Filipino bring into their home na nagre-remind sa kanila ng beauty na affordable? Ganda. Ang galing po nun. Kasi nga, totoo, pag painter ka, ayun nga, ang expectation mo, art mo, kung di mo nasa bahay ng mayaman, nasa galleries, nasa museum, naisip na to. Nakaka-amaze na, kalendaryo nga. Tsaka yung pinag-usapan nyo kanina, yung parang mas gugustuhin mong kilalanin yung isang bagay, the more sa umpisa, ma-appreciate mo lang siya sa kung anong mga surface na magaganda sa kanya, no? Tapos the more you get obsessed sa beauty, gusto mo mag-research about it, Lalim aralin pa. siya. So, ganun sana yung gusto kong gawin para sa Pilipinas. Gusto ko ipanligaw yung Pilipinas sa mga Pilipino. Kumbaga ako yung tagapagligaw nila. Dito pa yung Pilipinas. Ngayon, kung iibigin na nila yung Pilipinas, mas mamahalin nila, sila na yung bahala mag-research. Bahala na sila Go deep. So, ang dami naming hope dito lang sa kalendaryo. No? Maliit lang siyang object na nandun sa bahay. Pero ang dami namin nakatagang hope, tinagang hope, or how do you say, naka-invest, no? Na hope dun sa kalendaryo. We hope that it reminds everyone of the beauty of yung meaning ng pagiging Pilipino, and then mas laliman pa yung understanding dun sa kultura natin. Akin nga po, yung view ko dun sa kanina, pinakita niyo yung journal. Tingin ko sa kanya parang talisman. Yeah. Like, it's a magical anting-anting na you put, simple lang siya, maliit lang siyang bagay, simbolo lang siya, pero you put a lot of will and intention doon. Pili ko, kaya rin marami bumibili kasi ang haba ng usapan dyan. Actually, sa lahat ng products namin, ang haba ng usapan. Okay, I'll show you. Sige. This one, yung dala-dala. Dala-dala or dala-dala. So, dala-dala, siya, kasi dala-dala mo, bit mo. So, ito yung, Bye-bye. bye-bye. Wow!
May curiosity na kagad ako. Okay. Ano po yung symbolism ng mata? Kasi yan isa yan sa mga favorite symbols. Okay, no. Ang ganda din ng ano dito naging concept namin ni Apo. Vigo dito. It's an eye chart test, no? Opo. Eye test. Ano? Yeah. Do you now see it? Opo. Oo. So eye chart siya. So layer it with baybayin. So yung tanong is 2020 ba ang vision mo sa culture natin? Ooh. So ngayon parang may eye test siya, nababasa mo ba? Because there's a hidden poem in this text. Opo. Poetry yan. Sige po, yun po yung harapan. Ano po? I-cut na din muna natin. Ay, battery. Okay, sige. So ito yung so there's a hidden poem. Opo. Pero part of the concept is we don't reveal the poem but part of the concept is to test yung Mata. yung vision Para or bang yung Naaaninag mo pa ba ang kultura? Mm-mm. Subukan mo ang sarili mo. Ma'am, pakiharap pa ulit. Kaya-explain ko lang. So, ang point daw po nung is, siyempre, kahit Philippine Studies ako, sa totoo lang, hindi pa rin ako marunong magbasa ng baybayin. Mm-mm. So, parang pwede lang, ma'am, is pag na-spark niya yung curiosity mo dito, pag-aralan mo pa yung kultura natin, which is mag-start ka sa baybayin na eventually, dahil na-spark niya, aaralin mo siya ng aaralin, maintindihan mo na yung Mm-mm. kultura natin. Parang ganun po. Sige, ma'am. So, yun. Ang goal ko. Kaya next week. ginawa naming framework is the eye chart. Eye chart. Ganun nga. Kaya yung pagiging Titingnan. artist namin, yun talaga yung Malabas talaga. papaandar talaga dito eh. Yun yung pinaka, namin Well, I battery. think hindi na notice ng tao na eye chart siya. Pero yun yung concept. So hindi hindi lang very random na ginawang design again, no? Ginawang design lang. Meron siyang narrative. Meron siyang concept, no, behind na ito yung framework, eye chart, pasok dun sa idea na 2020 ba yung vision mo sa kultura natin or na yan, medyo may astigmatism ka na sa pagtingin sa kultura natin. Oo. Galing. And then layer it with baybayin. Normally it's the alphabet yung nandito, Opo. but this one ginamit natin yung Baybayin. sarili nating alpabeto. Pagka meron ka ng kasing ganun magandang concept sa bagay, ang dali na lang habulin yung yung quality eh. Kasi Oo. syempre, ang ganda ng concept. Lagyan natin to sa Oo, mga so nung naisip maganda, namin no? to, na may concept na ganito, nice. Kasi gusto namin gamitin yung baybayin in one of our products, no? Pero ayaw din namin gamitin siya as parang whimsical na paggamit na very random, parang, embellishment lang. Ganon. Okay. So, paano natin siya ipasok doon sa product na talagang solid yung concept. Tapos, nung meron na, nasasabi namin, ang ganda ng concept nitong eye chart tsaka baybayin, kailangan maganda yung product, yung object kung saan siya ilalagay, ilalapag. So yun, naisip namin na tote bag na may lining na hindi naman normal yung tote bag na may nilalagyan ng lining. Oo. Tapos sobrang useful siya ngayon. Kasi nauso na ngayon yung kahit yung pag-shopping na, kumbaga, conscious na sa environment. Kasi napaka-importante yung Kaya parang, yun nga po, yung galing ng ginawa nyo na you're putting out art sa mga daily na nakikita natin, hindi lang sa artworks na sa dingding or ano man na. Binibigyan niyo po sila ng parang access sa art sa daily lives nila. Napakalaking importansya nun kasi yun nga po yung kailangan natin, exposure parang the greatest teacher is exposure and not only putting art out there, but also putting art that tickles the thinking. Kasi kung natitickle yung Pilipino, mag-iisip tayo. Magdadama na tayo ngayon. Yun, dadaman. Napaka-importante ng pagdaman. Masaya sa amin tong pag ganito yung pagbuo ng konsepto. Simula ganyan. Hanggang sa, pangalan. Papangalanan mo na yung... Oo, nagpupo pa kami. Nagkape pa kami somewhere. Say, anong pangalan nito? Anong Ay, ganun pangalan din? nito? Yeah. Ganun din po kayo, sa dulo kayo nagpapangalan. Minsan kami, malinaw na, ginawa na namin. Actually, nagawa na namin lahat. Wala pa kaming pangalan, tapos bigla na lang susulpot yung Epic. pangalan. Pagtapos na, pag naiintindihan mo na yung nangyayari. Yes, oo. It's like titling an artwork, no? Nakakatawa yung mga ngiti natin pag pinag-uusapan.
Yun yung magic moment sa artist na hindi mapapantayan ng pera, ng ano, parang yun nagkakaintindihan kayo na. Tapos kung yung pinag-uusap, ang hirap niya himayin sa words na bakit to may magic, bakit to wala, bakit may... Pero basta ganun lang. Parang when you know, naiintindihan natin. Yeah. Yung concept, yung making something out of nothing na. It started from an idea, tapos na-actualize mo na. Yun yung wala pero kang hindi pakialam. siya linear, no, yung Ay, pagplano hindi. ng idea. Kasi sometimes, siya, constipated, no? Opo. Pero, like, at some point ng process of planning, no? Opo. Meron mga times na hindi, napaka-bumpy ng so you let it go. Opo. And wait, and Ayun listen. nga eh. Tapos pag yung perfect timing na, bigla na lang, hindi na pilit, pero nandyan. May minsan kasi pagka pilit din, papangit din eh. Nakakatawa yung natuwa ko sa time ni Ma'am na constipated. Kaya ko na naisip na constipated sa idea ko. Yung hinandyan pero ay lumabas. Yeah. Di ba? Yung ang hirap-hirap, pero may panahon para doon. Kasi po kami, ito po kasi nakakatawa kasi itong parang 2 months ago, mag-1 month pa. 2 months pa lang ba? Wala pang 1 month. Kakaisang buwan. May araw-araw na kami parang Ba-brainstorm? So araw-araw na kami nagke-create ngayon dito sa So madalas kaming nagke-create minsan dumarating din sa point na parang wala na tayo. Pero Burnout na. biglang lumabas, di naman po burnout pero parang ngayon araw-araw naman tayo magkasama boy. Pero yung pag nag-conceptualize na kayo tapos unti-unti, tapos kayo rin nag-a-align na yung synchronicity ng utak niya. Tapos pag may magic moments na dumating, kami rin, nasaya rin na yun. Ayan. Kahit nga kami parang, sa totoo lang dito, wala pa naman kami kinikita at lahat-lahat. Pero pag yung magic moment namin sa creation, kahit sa editing or sa mga concept namin, kasaya na namin. Yun nga eh. Yun na yung sinasabi niya kanina na yun yung reward, no? Kahit hindi pa nag-earn, pero the moment na na-execute mo yung gusto mo. Alam mo, maganda yung sitwasyon nyo. Alam mo, kayo nagko-collab, no? Nagko-collab kami ni Mihan. Kahit sabihin natin lonely yung artist, pero you found... The moment you find someone, na, like one person, it takes one person who understands what you're talking about. Yun na yun. Yun na yung masaya na yun. Tsaka yun, naniniwala ako. Kasi sa totoo lang, kahit po ito pong konsepto namin, kung ginagawa namin ito, hanggang ngayon. Ang dami pa rin hindi naniniwala sa trip namin na akala nagsasayang lang kaming oras. Kung ano-ano ba itong ginagawa, wala naman kami kinikita, ba't namin ginagawa. Pero pag meron kasing naniniwala, talagang yung hindi lang yung naniniwala na oo lang na oo, pero yung naniniwala na Malalim. yung malalim na kahit yung dahil sa paniniwala niya, willing din siyang i-correct yung mga pagkakamali mo, yung So parang, yun yung parang, yung collaboration, hindi yung magic na parang 2 utak, 3 utak, nagsama-sama, may nagawa na ba? And that's rare, ha? Totoo po. Po. Ayun ma'am, ito po, last question na siguro. Kung makikita po nila yung mga products po ng Imprenta 31, paano kung i-boil down nyo po sa para panapos lang? Sa isang word, Isang word. yung gusto nyo maintindihan nila. Ano po yun? Sige, kahit matagal natin pag-isipan. Kahit magkaiba kayo kahit tig-isa kayong sagot. Isang word. Beauty. Sir Vigo. Art siya eh. Art siya sa akin, for me. It's art. Parang sining. Parte ng sining. Ito po. Kung sakali pong hundreds of years, may isang bata na mapapanood tong epic, nasa YouTube pa naman, na yung Imprenta 31 na kunyari ng lola niya, nakita niya sa baul. Tapos nakita niya, kunyari yung podcast natin. Ano po yung parang gusto niyo sabihin sa kanya? A bata of the future. Opo. 100 years after. Sabihin ko sa kanya, ilabas niya sa baul. Yung nakita niya doon. Totoo. Yun lang, no? Ipakita. Tignan pa ng tignan. Tignan ulit. Tsaka sana gumawa sila din ng ma-inspire sila. Kung ano mang inspiration mo kanila, please, gawin yun. At saka Pilipinas muna. Kung gagawa, Pilipinas muna. Yun, no? Pilipinas muna, no? Kasi talagang magkakaskade yan. Yung sa nabanggit mo na 100 years in the future, meron talaga kasi idea na pumapasok sa utak ko noon na kasi what if eventually naging first world country tayo? Opo.
Di ba? Hindi natin alam. Baka bigla. Kaya iniisip ko, Tagal pa yun. ano kaya itsura ng Pilipinas pagdating nun? Baka hindi Pilipinas ang itsura. Kaya ito naisip ko dito na pag gumagamit kami ng mga icons or image ng Pilipinas, dinadala namin sa panahon ngayon para gamitin nila. So parang naghahanda kami ng, oy, kung first world country na tayo, pwede niyong gamitin to, pwede niyong gamitin para iporma yung itsura ng ano natin. Kumbaga, ini-imprint nyo na sa tao Oo. yung pagka-Pilipino talaga na what is true true spirit of a Filipino. Na parang kahit dumaan tayo sa mga maraming pagbabago in the future, hanggat alam Buhay natin pa rin. yung core, Yeah. Buhay pa rin. Ito yung makikita natin. Ito yung mahahanap natin sa baul. galing. Sana dumami pa talaga yung mga companies, artists na ganyan yung mission. Oh, at sana yung mga kayang mag-create, courageous enough to bet on the Philippines. Yes. Balls, no? Yun nga po. Kasi maraming artists na gumagawa. Pero yung balls to do what you do, na lawakan pa yung pagkalat ng mensahe at yung... So instead of looking at other cultures for inspiration sa art, Korean art, Japanese art, we're inviting everyone to look in our own backyard because we also have a very rich collection of imagery, inspiration, musika. Yun. Lahat. Kahit lugar po. As in, Oh. sobrang yaman ng Pilipinas from culture to natural resources to Yeah, everything. cliche yan, no? Opo. Naririnig natin, no? But it's so true. It's true. Sobra po. Sobrang totoo yun. Kasi sobrang iba rin talaga ang kultura natin na dahil nga po, ang daming pinagdaanan natin, mayaman, malawak, ang daming kombinasyon. So, minsan pag nakikita rin natin yun, inspiring din talaga ang Pilipinas, sa totoo lang. Sir Vigo, opo, tsaka Mamihan, maraming salamat po sa masayang kwentuhan. Napakaganda po sa Salamat pag-reaching din. ng kwentuhan. Imprenta 31 po, check nyo po sila, mag-New Year na po, so kakailanganin natin yung mga kalendaryo. Napag-usapan po natin yung mensahe nila. Check out nyo po ang Imprenta 31. Maraming salamat po. Salamat. Sa ano rin po, sa first week of December to last week of January, to first week of January, punta po kayo dito sa High Garden. Pwede po kayong mag-harvest, magkwentuhan tayo dito. Bili po kayo ng lettuce. maraming salamat, ma'am. Thank you, Sir Thank Vigo. you.